Iniwan ng asawa ko ang burol ng aking ama upang magbakasyon kasama ang kanyang kabit. Ngunit bandang 3:00 ng madaling araw, nakatanggap ako ng text mula sa amang akala ko ay patay na. Buhay pa ako. Pumunta ka sa sementeryo ng tahimik. Ngayong araw, nais kong sabihin sa inyo ang kwento ng aking buhay. Isang kwentong nagpapataas pa rin ng aking balahibo hanggang ngayon. Bago ko ikinasal, akala ko ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Ang aking mapapangasawa, si Adrian, at ako ay 3 taon nang magkasintahan, sapat na panahon para maniwala akong tadhana ang aming pag-ibig. Si Adrian ay malambing, maalalahanin, at laging inuuna ang aking pangangailangan kaysa sa iba. Ang kanyang ina, si Doña Remedios, ay pinaulanan ako ng papuri nung una kaming magkita. Hija, napakaliwanag ng iyong mukha at napakahinhin mong magsalita. Talagang nabighani ako sa iyo. Nang marinig ko yon, namulaklak ang aking puso at pakiramdam ko ay tunay akong pinagpala. Noon, sinabi ko sa aking ama, si Don Mateo de la Cruz, ang CEO ng aming kumpanya. Pa, kung pakakasalan ko si Adrian, alam kong mamumuhay ako ng payapa. Numiti lang ng matamis ang aking ama. Kung masaya ka, masaya na rin ako. Pero kapag nag-asawa ka na, subukan mong maging medyo makasarili para sa iyong sariling kapakanan. Huwag mong bugulin ang buhay mo sa pagtitiis lang. Tumawa ako, iniisip na masyadong nag-aalala ang aking ama. Sa harap ko, si Adrian ay laging walang kapintasan, isang perpekto at mahusay magsalita na lalaki. Pagkatapos ng kasal, bilang pagsunod sa tradisyon ng kanilang pamilya, lumipat ako sa bahay ng aking mga biyenan. Ang bahay kung saan nakatira si Doña Remedios ay isang grandiosong makasaysayang tahanan sa Forbes Park na inayos na may marangyang estilo. Bagaman maganda sa labas, sa unang pagkakataon na tumapak ako sa loob, may kakaibang kilabot na gumapang sa aking likuran. Kinalma ko ang aking sarili. Iniisip na naninibago lang ako sa aking bagong buhay. Ngunit, sabi nga nila, inilalantad ng panahon ang lahat ng katotohanan. Pagkalipas ng ilang linggong paninirahan doon, napagdanto ko na ang kilabot na yon ay hindi lang guni-guni. Ang ugali ni Doña Remedios ay nagbago sa isang iglap. Noong una, tinatawag niya akong mahal kong anak. Ngunit kinabukasan ay naging Clara na lang. At makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang mga puna. Clara, hindi mo ba kayang linisin ng maayos ang mga platong ito? Clara, bakit ang bagal mong kumilos? Ang tono niya ay hindi pasigaw, ngunit ang intensyon ay kasing talim ng karayom. Ang sinumang nasa katulad na sitwasyon ay makakaunawa. May mga salitang mas masakit pa kaysa sa pisikal na pananakit. Ang asawa ko, si Adrian, ay nagbago at naging ibang-iba sa lalaking minahal ko. Wala nang mga text na nagtatanong kung kumain na ako. Wala nang malalambing na tingin. Pag uwi niya galing trabaho, magkukulong siya sa kwarto at hindi lalabas. Kung kakatok ako sa pinto para mag-aya ng hapunan, sasagot siya ng may inis. Kahit sa mga araw na kumakain siya sa labas, nagsisinungaling siya, sinasabing, natagalan ng meeting. Alam ko pero wala akong sinabi. Ang babaeng nagmamahal ay madalas na nagiging mahina. Naisip ko na kung nagtatrabaho ng husto ang asawa ko, dapat kayanin ko ang mga maliliit na bagay na ito. Naaalala ko ang isang maulan na gabi, nagmadali akong ipasok ang mga kumot para sa aking biyenan na laging giniginaw. Pagkakita sa akin, sinabi niya, hindi ko hinihiling na gawin mo ang lahat, pero ang bahay na ito ay may sariling paraan ng paggawa ng mga bagay. Ang isang manugang ay dapat may pagkukusa na tapusin ang mga gawain ng hindi na sinasabihan. Walang may gusto sa taong tamad. Nagnait-nait ang aking ngipin
at sumagot ng nakangiti. Opo mama, tatandaan ko po. Nakaramdam ako ng paninikip sa dibdib. Nagtatrabaho ako buong araw sa opisina at nagmamadaling umuwi para magluto ng hapunan. Hindi ako kailanman naging tamad, ngunit ayaw kong mag-alala ang aking mga magulang, kaya nagtiis ako. Dati sinasabi sa akin ng aking ama, ang pagiging sobrang bait ay hindi laging kabutihan. Pero kung okay lang sa'yo, edi okay lang. Hanggang sa sandaling iyon, naniwala ako na kung magiging mapagpasensya ako, mapapahalagahan din ako ng aking mga biyenan. Ngunit kahit gaano ako nagsikap, hindi dumating ang koneksyon na yon. Ang agwat namin ni Adrian ay naging mas malinaw bawat araw. Ang kanyang telepono ay laging nakataob at kung papasok ako sa kwarto, ilalak niya ito agad. Minsan, maingat akong nagtanong, "May tinatago ka ba sa akin?" Singhay niya, "Huwag kang gumawa ng drama." Mula sa araw na yon, namuhay kami na parang mga estranjero sa iisang bahay. Bawat isa ay nakakulong sa sariling mundo. Sinabi ko sa sarili ko na adjustment phase lang ito, nababalik din ang lahat sa normal. Ngunit lumala lang ang sitwasyon. Isang araw, habang nagdadala ako ng prutas sa kwarto ng aking biyenan, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Napakasaklap na sobrang bait niya. Sino ang nakakaalam kung hanggang kailan siya tatagal sa bahay na ito? Mula sa kabilang panig ng pinto, naramdaman kong huminto ang aking puso. Hindi ang pagsasalita niya ng masama tungkol sa akin ang nagpalungkot sa akin, kundi ang realisasyon na ang aking mga pag-asa ay nawalan ng saysay. Sa kabila ng mga insidenteng ito, inisip ko na maliliit na pagsubok lang ang lahat. Bata pa ako, puno ng pag-asa, at naniniwala sa halaga ng pamilya. Kahit sa pinakamasamang bangungot ko, ay hindi ko naisip na ang lahat ng ito ay panimula lamang sa trahedyang malapit ng mangyari. Hindi ko alam na may madilim na bangin na bumubukas sa harap ko. Isang bangin na lulunok sa aking buong buhay at sisira sa aking tiwala, sa kasal at sa mga tao. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagpatuloy sa landas na yon. Ngunit sa palagay ko, ganun talaga ang buhay. Masusukat mo ang lalim ng ilog, ngunit hindi mo mawari ang puso ng isang tao. At nagsimulang gumuho ang lahat sa araw na hindi ko inaasahan. Nang umagang yon, maulap ang langit, isang masamang pangitain. Habang naghahanda ako ng almusal, walang tigil na tumunog ang aking telepono. Si Mang Pedro yon, ang driver ng aking ama sa loob ng maraming taon. Karaniwan ay napakalma niyang tao. Nanginginig ang boses niya ng araw na iyon. "Ma'am Clara, huminahon po kayo. Si Don Mateo. Si Don Mateo po ay naaksidente." Manigas ako at nagdilim ang lahat. Hindi ko na narinig ang kalansing ng mga kubyertos na nahulog mula sa aking mga kamay. Nagtanong ako ng nagtanong, ngunit blangko ang aking isipan na parang napuno ng bulak. Tanging ang salitang aksidente ang umalingaw sa aking ulo. Lumabas si Adrian mula sa kanyang kwarto, nakakunot ang no sa ingay. Sinabi ko sa kanya sa pagitan ng mga hikbi, "Mahal, ang ama ko. Naaksidente ang ama ko." Nang walang anumang salita ng pagdamay, sumagot siya ng napakalamig, Sige, dadaan tayo mamaya." Tiningnan ako ng aking biyenan na para bang inabala ko ang kanyang almusal at sinabing, "Ang isang may asawang babae ay hindi dapat umiyak ng ganyan. Huminahon ka. Matanda na ang iyong ama. Marahil ay sarili niyang kapabayaan lang yon." Ang kanyang mga salita ay tumusok sa akin na parang mga punyal. Ngunit nasa estado ako ng matinding pagkabigla, kaya hindi ako makareaksyon. Nagmadali akong lumabas at pumara ng taxi papunta sa bahay ng aking mga magulang. Pagdating ko,
may mga tao nang labas-masok na may malulungkot na muka. Tumakbo si Mang Pedro para alalayan ako. Ayon sa pulisya, ang sasakyan ng presidente ay nahulog sa isang kurba sa zigzag road papuntang Baguio. Walang malay ang driver at si Don Mateo, hindi nila natagpuan ang kanyang katawan ng buo. Napalubmok ako sa sahig. Sa sandaling yun, nakaramdam ako ng sakit na napakatindi na parang may pumipiga sa aking puso. Totoo ang sinasabi nila. Ang pagkawala ng ama ay parang pagguho ng haligi ng iyong tahanan. Naramdaman kong tumagilid ang mundo sa ilalim ng aking mga paa. Nang hapong iyon, dumating si Padre Miguel, isang paring malapit sa aming pamilya, nakasuot ng kanyang kayumanging abito, bumubulong ng mga dasal. Sinabi niyang narinig niya ang balita sa parokya, maagang dumating sa pinangyarihan ng aksidente at nakuha ang mga abo upang mapayapa ang kaluluwa ng namayapa. Nanginginig ang aking mga kamay nang makita ko ang puting urna sa altar. Hindi ko kailanman naisip na haharapin ko ang mga labi ng aking ama ng ganoon kabilis at kakatwa. Napuno ang lamay ng mga empleyado mula sa kumpanya ng aking ama, mga kasosyo sa negosyo at mga kakilala. Ang libing ay marangya, bagay sa isang negosyanteng katulad niya. Ang amoy ng mga liryong puti ay kumalat sa lahat at ang pila ng mga taong nag-aalay ng pakikiramay ay walang katapusan. Ngunit sa gitna ng lahat ng mga bulaklak at maawain na tingin, pakiramdam ko ay napakaliit ko at nag-iisa. Nanlalamig ako hanggang buto na para bang sinipsip ng urnang iyon ang lahat ng init mula sa aking katawan. Inasahan kong nasa tabi ko si Adrian, hahawakan ng aking kamay. Ngunit hindi siya nagpakita buong araw. Hindi niya sinagot ang mga tawag ko o nag-reply sa mga text ko. Sinubukan kong gumawa ng mga dahilan para kumbinsihin ang sarili ko na abala siya sa isang mahalagang meeting. Pagkatapos ay narinig ko ang ilang empleyado ng kumpanya na nagbubulungan sa likuran ko. Pero anong ginagawa ni Adrian sa Boracay habang nasa burol ang kanyang binan? Hindi mo ba nakita? Mukhang komportable siya kasamang isang batang babae. Lumingon ako. Sa screen ng kanilang telepono, nakita ko ang litrato ni Adrian na abot tenga ang ngiti. Ang braso niya ay nakayakap sa baywang ng isang batang babae sa isang beach resort. Kuha yun mismo sa araw na yun. Sa parehong oras na ipinagluluksa ang aking ama, nakaramdam ako ng parang dagundong sa aking ulo. Napahawak ako sa isang silya para hindi ako matumba. Hindi ako makapaniwala. Ako, na nagmahal sa kanya ng lubos, na naglagay ng lahat ng aking tiwala sa kasal na ito. Bumalik ako sa loob upang itago ang kahihiyan na nag-aapoy sa aking kalooban. Ang aking biyenan, nakita ang aking namumutlang muka, ay tiningnan ako ng matalim at sinabing, "Matanda na si Adrian. May sarili siyang buhay. Huwag kang gumawa ng iskandalo sa burol." Ang kanyang mga salita ay parang asin sa sugat. Nanginig ang aking mga labi habang pilit akong ngumiti. Gusto ko lang malaman kung nasaan siya. Pinag-grus ng aking biyenan ang kanyang mga binti at kalmadong nagsalin ng tsaa. Nagbabakasyon siya. Kailangan niyang magtanggal ng stress. Sobra siyang nagtatrabaho. Bukod pa rito, kaya mo naman ang pag-aasikaso sa libing, hindi ba? Lumalim ang gabi at nagsimula nang umalis ang mga nakiramay. Nakaupo ako sa tabi ng altar, nakatingin sa larawan ng aking ama at umiyak ng walang tigil. Si Padre Miguel ay labas-masok sa bahay habang nagdarasal, ngunit ang kanyang mga mata ay laging sumusulyap sa mga sobre ng abuloy na parabang nagkakalkula. Bandang 3:00 ng madaling araw, sa sobrang pagod, napaluktot ako sa isang sofa, nanginginig sa ilalim ng manipis na kumot. Hindi pa natutuyo ang aking mga luha nang mag-vibrate ng isang beses ang aking telepono.
Inabot ko ito at tiningnan. Galing ito sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay ilang salita lamang. Clara, si Papa ito. Hindi ako patay. Pumunta ka sa sementeryo ng pamilya. Tahimik lang. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Isang kilabot ang gumapang sa aking likuran. Nanlaki ang aking mga mata at muntik ko nang mabitawan ang telepono. Binasa ko ulit ang bawat salita, nanginginig mula ulo hanggang paa. Walang duda, paraan yon ng pagsasulat ng aking ama. Ang paggamit ng mga espasyo, ang tawag niya sa akin. Walang duda. Isang bukol ang nabuo sa aking lalamunan at ang puso ko ay kumakabog na parang sasabog. Buhay ang aking ama. Napabangon ako na parang tinamaan ng kidlat. Ang maikling mensahe ay nagsayaw sa aking isipan. Bawat letra ay parang talim na tumutusok sa aking puso. Paanong hindi patay ang aking ama? Ngunit ang isang bahagi ng aking sarili, ang aking kutob, ay alam na siya iyon. Kahit sino ay pwedeng gayahin ang estilo niya, pero hindi hanggang sa punto ng paggaya sa kanyang mga pahinga, bantas at paraan ng pagbuo ng pangungusap. Ang mga kamay kong hawak ang telepono ay nanginginig ng husto, kaya kinailangan kong kumapit sa braso ng sofa para hindi matumba. Sa sandaling iyon, ang bahay ay nasa nakakabinging katahimikan na binabasag lamang ng sipol ng hangin na tumatagos sa mga siwang ng lumang pintong kahoy at ang ritmikong tunog ng rosaryo ni Padre Miguel habang nagdarasal sa tabi ng altar. Ang matapang na amoy ng mga liryo ay nagpasama ng aking sikmura at ang ulo ko ay magulo. Huminahon ka, sabi ko sa sarili ko. Kung buhay nga ang aking ama, ibig sabihin ay may gustong maniwala ang mundo na patay na siya. At ibig sabihin noon, ang aksidente ay hindi lang basta aksidente. Napalunok ako at tumayo ng tahimik. Sa sandaling lumapat ang paa ko sa sahig, bahagyang bumukas ang pinto ng kwarto ng aking binan. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng kutsilyo. Clara, anong ginagawa mo at gising ka pa sa oras na ito? Napatalon ako at sumagot. Mama, masakit po ang ulo ko at gusto ko sanang magpahangin. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa at matalim na sinabi, huwag kang pagalagala sa bahay kapag gabi. Sa lamay, dapat iwasan ang mga masamang pangitain. Yumuko ako, pero sa loob ko ay nag-aapoy ang aking puso. Bumalik ako sa sofa at nagkunwaring hihiga, naghihintay na isara niya ang pinto. Nang mawala na ang tunog ng kanyang tsinelas, binuksan ko ulit ang aking telepono. Ang mensahe ay umiilaw pa rin sa itim na screen. Pinigil ko ang aking hininga at nagpa siyang kontakin ang nag-iisang tao na mapagkakatiwalaan ko sa sandaling iyon. Ang tapat na assistant ng aking ama, si Mark. Nag-text ako sa kanya na makipagkita sa akin ng palihim sa likod bahay kaagad. Makalipas ang 5 minuto, lumitaw si Mark. Ang kanyang mukha ay maputla mula sa puyat. Tiningnan niya ako nang may pag-aalala. Ma'am, ano pong problema? Bakit niyo po ako pinatawag ng madalian? Kinabahan po ako. Ipinakita ko sa kanya ang telepono. Habang binabasa niya ang mensahe, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi maaari ito. Wala akong ganitong numero sa contacts ko. Pero sigurado akong paraan ito ng pagsusulat ni Don Mateo. Sinabi ko sa mahina at nanginginig na boses. Mark, naalala mo ba kagabi, sinabi mo na ang security camera sa sementeryo ay nagloloko. Hinala mo ay may gumalaw nito. Mabilis na tumango si Mark. Opo, tama po yun. Nung pumunta tayo sa estate para mag-iwan ng mga alay, ang camera ay kumurap-kurap na parang may humaharang o may tumayo sa harap ng lente. Tinitigan ko siya sa mata. Kung gayon, kung buhay ang ama ko, ibig sabihin may sumubok na pumatay sa kanya at gusto nilang maniwala ang mundo na patay na siya. Napalunok si Mark. Ma'am, anong gagawin niyo? Huminga ako ng malalim at sumagot ng isang salita. Tara! Kaming dalawa ay dahan-dahang binuksan ang pinto sa likod.
Ang buwan ay nakatago sa mga ulap at ang gabi ay napakalamig. Ang sementeryo ng pamilya ay matatagpuan sa likod ng isang maliit na burol, ilang daang metro lang mula sa bahay. Ngunit sa kapaligiran ng pagluluksa, ang daan ay tila mas nakakatakot kasama ang tunog ng mga insekto at ang mga dasal na naririnig mula sa bahay. Habang papalapit kami sa sementeryo, hinawakan ni Mark ang aking braso. Ma'am, kakacheck ko lang ulit ng recording. May puwang na eksaktong 1 minuto kung saan naging itim ang screen. Tumutugma ito sa oras na natanggap niyo ang mensahe. Manindig ang balahibo ko at kumabog ng mabilis ang puso ko. Tumingin ako sa paligid, ngunit tanging kaluskos ng mga dahon sa hangin ang naririnig ko. Ang sementeryo ay nasa dilim. Ang tanging liwanag ay ang madilim na madilaw na ilaw mula sa isang maliit na lampara sa harap ng rebulto ng Birheng Maria. At doon ko nakita ang bagong hukay na libingan na may pangalan ng aking ama, Mateo de la Cruz, na nakaukit sa lapida. Nanginig ang buong katawan ko at nakaramdam ako ng paninikip sa dibdib. Lumapit ako at ipinatong ang aking kamay sa lupang basa pa. Kung buhay ang aking ama, anong nasa urnang iyon? At sino ang nag-claim na siya yun? Bago ko pa maayos ang aking mga iniisip, nakarinig ako ng kaluskos sa mga damuhan sa likuran ko. Lumingon ako at binuksan ni Mark ang kanyang flashlight. Mula sa kung saan nakatutok ang ilaw, isang pasuray-suray na anyo ang lumitaw. Ang kanyang mga damit ay punit-punit at ang kanyang mukha ay puno ng pasa at sugat. Ngunit ang kanyang mga mata ay ang parehong mga mata na nakita ko sa loob ng mahigit 20 taon. Papa, ang salita ay halos hindi lumabas sa bibig ko. Tumakbo ako sa kanya na parang gumuho ang buhay ko sa sandaling yon. Niyakap ko siya ng mahigpit, nararamdaman ng mainit kong luha na tumutulo sa likod ng kanyang kamay. Humingal ang aking ama at sa garalgal na boses ay sinabi niya, Clara, ako ito. Buhay pa ako. Sinubukan nila akong patayin. Makinig kang mabuti. Umiyak ako ng tahimik. Takot na baka may makarinig sa amin. Papa, anong nangyari? Sino may gawa nito sa inyo? Pinisil niya ang aking kamay at gamit ang huling lakas ay binigkas ang bawat salita. Si Adrian at ang kanyang ina. Hindi sila ang inaakala mo. Pakiramdam ko ay parang winasak ang puso ko mula sa aking dibdib. Hindi ko lubos na naunawaan ang kanyang mga salita sa sandaling iyon. Ngunit meron akong matinding katiyakan. Ang aking mga biyanan ay hindi lang malupit sa akin, kundi pati na rin sa aking ama at ang lahat ng itinuring kong trahedya ay panimula pa lamang sa darating. Nanigas ako sa gitna ng malamig na sementeryo. Yakap ko pa rin ang aking ama. Takot na kung bibitawan ko siya, mawawala siya. Mabilis na hinubad ni Mark ang kanyang Amerikana at isinuot sa kanya. Sumandal ang aking ama sa isang puno, humihingal ng malalim. Ang kanyang katawan ay puno ng mga galos at pasa na may tuyong dugo sa ilang mga sugat. Ang makita siyang mahina ay dumurog sa aking kaluluwa. Papa, sinong gumawa nito sa inyo? Sabihin niyo sa akin. Pagmamakaawa ko, basag ang boses. Pumikit siya, hirap na lumanghap ng malamig na hangin. Ang boses niya ay bulong, ngunit ang bawat salita ay nakaukit sa aking puso. Hindi yun aksidente, anak. Isa yung patibong. Sinubukan nila akong patayin. Ang hangin ng gabi ay humihip sa mga damuhan at ang kaluskos ng mga dahon ay parang may humihikpi. Lumapit si Mark na nag-aalala. Dong Mateo, sino po sila? Pakisabi po ng detalyado para madala namin kayo sa ligtas na lugar. Iminulat ng aking ama ang kanyang mga mata at tiningnan kaming dalawa ng matagal, bago binigkas isa-isa ang mga salitang mabibigat na parang bato. Si Adrian at ang kanyang ina, at si Mr. Ortiz, at si Padre Miguel.
Sinubukan nila akong saktan. Pakiramdam ko ay sasabog ang ulo ko. Umiling ako ng matindi. Hindi maaari. Hindi gagawin yun ng biyenan ko at ni Adrian, Papa. Itinaas ng aking ama ang isang kamay at ipinatong sa aking ulo. Ang boses niya ay seryoso, halong pagkadismaya at sakit. Clara, masyado ka pang nagtitiwala sa mga tao. Si Remedios at Adrian ay sariling interes lang ang iniisip. Natuklasan kong nilulustay nila ang pondo ng kumpanya at nag-leak ng mga kontrata. Bago pa ako makakilos, naunahan na nila ako. Huminto siya, humihinga ng may kahirapan. Ang boses niya ay garalgal, na parang may sugat sa lalamunan. Si Mr. Ortiz ang nagplano. Palabasin na aksidente sa sasakyan at magpadala ng hindi kilalang bangkay sa krematorium. Si Padre Miguel ang bahalang tumanggap ng mga abo at ng mga papeles. Sa ganung paraan, maniniwala ang lahat na patay na ako. Kinagat ko ang aking labi. Nalasahan ko ang pait ng dugo, ngunit wala akong naramdaman. Ang bawat salita mula sa aking ama ay isang hampas ng martilyo na dumudurog sa inosenteng paniniwala ko sa aking mga biyenan. Pero paano ko yun nakatakas, Papa? Ang boses ko ay nanginginig na sinulid. Habang nakasandal sa puno, dahan-dahan niyang binuo ang kanyang mga alaala. Bago mahulog ang sasakyan sa bangin, naramdaman kong may mali. Sumigaw ako sa driver na magpreno, pero drogado na siya. Nawalan ng kontrol ang sasakyan at dumulas patungo sa gilid ng daan. Sa impact, tumalsik ako palabas. Napahawak ako sa dibdib. Ang isipin lang ang eksena ay parang mahihimatay na ako. Nawalan ako ng malay sa mga damuhan sa ilalim ng bangin. Sa kabutihang palad, isang lokal na maagang naglalagay ng bitag ng ibon ang nakakita sa akin at nakitang humihinga pa ako. Dinala nila ako sa isang kubo, binigyan ng tubig at nilapatan ng paunang lunas. Pero hindi ko pwedeng ibunyag ang pagkatao ko. Takot akong balikan nila ako para tapusin ang trabaho. Nag-git-ngit ang ngipin ni Mark. Don Mateo, mas masahol pa pala sila kaysa sa inaakala namin. Saan po kayo nagtatago sa buong panahong ito? Tumingin sa paligid ang aking ama at bumulong na parang takot na may makarinig. Sa gubat, sa likod ng sementeryo. Kapag araw, nagtatago ako at kapag gabi, lumalabas ako para magmanman. Ngayon, nakita ko ang libing sa bahay niyo at ang litrato ko sa altar. Alam kong halos magtagumpay na ang plano nila. Napahagagol ako. Papa, bakit hindi niyo sinabi agad sa akin? Talagang akala ko patay na kayo. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi sa garalgal na boses, hindi pwede. Nasa bahay ka nila. Takot ako nasaktan ka muna nila. Naramdaman ko sa kanyang hawak ang pait ng isang amang pinag-aksilan ng mga taong tinrato niya ng pinakamabuti. Tumango si Mark ng may determinasyon. Don Mateo, hindi kayo pwedeng manatili dito. Dadalhin ko kayo sa lumang bodega sa likod ng pabrika. Walang makakakita sa inyo doon at magiging ligtas kayo. Tumingin sa akin ang aking ama na parang hinihintay ang aking sagot. Pinunasan ko ang aking mga luha at sinabing, aalagaan ko kayo, Papa. Protektahan ko kayo kahit anong mangyari. Sa sandaling yon, napagtanto ko na hindi na ako ang sulod-sunuran at mapagpasensyang manugang. Kailangan kong harapin ang katotohanan. Ang aking mga biyenan ay hindi lang malupit. Sila ay mga taong nagtangkang kumitil sa buhay ng aking ama na gustong hubaran ng aking pamilya ng lahat ng ari-arian at kapangyarihan. Naglakad ako, inaalalayan ng aking ama, hakbang-hakbang sa manipis na hamog. Sa bawat hakbang, isinumpa ko sa aking sarili na hindi ko nahahayaang tapakan nila ako muli. Dinala namin ang aking ama sa ligtas na kanlungan. Habang ginagamot ni Mark ang kanyang mga sugat, pinapanood ko sila. Isang bagyo ang nagngangalit sa loob ko.
Alam kong ang buhay ko ay umabot na sa puntong wala nang balikan. At sa harap ko ay isang digmaan na hindi ko inakalang kailangan kong labanan. Isang digmaan laban sa mga taong dating tinatawag kong pamilya. Nang matulungan ko ang aking ama, papasok sa lumang bodega sa likod ng pabrika, isang lugar kung saan tila huminto ang oras, ang puso ko ay kumakabog. Ang mga dingding ay may mansa, at ang isang mahinang dilaw na ilaw ay kumukurap-kurap. Umupo kami ni na Mark at Papa, sandali upang pakalmahin ang aming mga sarili. Ang amoy ng disinfectant na ipinapahid ni Mark sa mga sugat ng aking ama ay humalo sa malamig na hangin na tumatagos sa mga siwang na lumilika ng matapang na amoy. Hinawakan ng aking ama ang kamay ko at sinabi sa garalgal na boses, "Clara, mula ngayon, kailangan mong maging napakaingat. Bumalik ka sa bahay ng mga biyenan mo at umakto na parang wala kang alam tulad ng dati. Walang dapat makahinala na may alam ka." Tumango ako. Ngunit isang takot na hindi ko pa naramdaman noon ang lumago sa loob ko. Ang bawat paghinga, ang bawat sulyap sa bahay na yon ay kinatatakutan ko na. Lahat ng inosente kong pinaniwalaan ay nakakatakot na ngayon. Idinagdag ni Mark, "Bukas magdadala ako ng gamot, pagkain at dagdag na kumot. Don Mateo, kailangan niyo pong magpahinga ng ilang araw. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Ako po ang bahala sa kanya." Bumuntong hininga ang aking ama at tinapik si Mark sa balikat. "Mark, hinding-hindi ko ito makakalimutan. At ikaw, Clara, kung buhay ako ngayon, dahil yon sa inyong dalawa." Ipinatong ko ang aking kamay sa ibabaw ng kamay ng aking ama ng tahimik. Ang puso ko ay kasing bigat ng tingga. Hindi ko kailanman hiniling na dumating agad ang umaga ng ganito katindi. Kailangan kong makabalik sa bahay ng aking mga biyenan bago pa may makapansin. Nang magsimulang magbukang liwayway, isang hamog ang tumakip sa lupang daan sa labas ng pabrika. Isinuot ko ang aking Amerikana at hinila ang sombrero pababa upang matakpan ang kalahati ng aking muka. Habang dahan-dahan akong lumalabas sa pintuan sa likod, ang puso ko ay tumitibok na parang tambol. Kung malaman ng aking biyenan o ng sinuman sa bahay na nasa labas ako buong gabi, masisira ang lahat. Naglakad ako ng maikling distansya at huminto, humihingal. Nagsisimula ng lumitaw ang mga pilak na guhit sa kalangitan at ang mga manok sa kapitbahayan ay nagsimula ng tumilaok. Ang malamig na hangin sa aking muka ay nakatulong sa akin na mag-isip ng mas malinaw. Kailangan mong umakto ng perpekto. Walang sinuman, kahit sino, ang pwedeng maghinala na galing ka sa sementeryo. Nang tahimik akong pumasok sa bahay, ang orasan sa dingding ay nagpapakita ng alas 5:15. Madilim ang kusina. Ang tanging tunog ay ang pag-angat ng aking binan sa takip ng isang kaldero. Pagkakita sa akin, natigilan siya. Ang kanyang matalim na tingin ay sinuri ako mula ulo hanggang paa, naghahanap ng anumang bagay na wala sa lugar. "Clara, ngayon ka lang nakauwi?" Ang boses niya ay kasing asim ng suka. Yumuko ako at sumagot, "Opo, mama. Nasa likod bahay lang po ako. Masama po ang pakiramdam ko kagabi at hindi ako makatulog. Naglakad-lakad lang po ako sandali at medyo okay na po ako ngayon." Naglabas siya ng at nagpatuloy sa paghihiwa ng sibuyas. "Nagluloksa tayo. Kung makita ka ng kapitbahay na pag-alagala mag-isa sa gabi, pag-uusapan nila tayo." Yumuko ako. "Pasensya na po, mama. Gaya ng sabi ko, hindi na po maulit." Nakaramdam ako ng sakit sa dibdib. Ano bang ginawa kong mali? Nawalan ako ng ama. Umiyak ako hanggang sa mamaga ang mga mata ko. Magdamag akong walang tulog at kailangan ko pa ring yumuko para manatili sa bahay na yon ng tahimik. Tamang-tama, bumaba si Adrian. Naka-t-shirt at shorts siya. Mukhang relax na parang taong nakatulog ng mahimbing. Pagkakita sa akin, bahagyang kumunot ang noo niya. "Ano nangyari sa itsura mo?
Hindi ka ba tumingin sa salamin? Nagnit-ngit ang ngipin ko para pigilan ang pag-iyak sa harap niya. Hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Humikab si Adrian. Kasama ko ang isang business partner kagabi at naparami ang inom ko. Sa tingin ko, hindi ako makakapunta sa lugar ng tatay mo ngayon. Ikaw na ang pumunta at ipagpaalam mo na lang ako. Pinilit kong wag tumingin sa kanya. Kung gagawin ko, baka bumigay ako sa galit. Isang business partner. Ang babaeng kasama niya sa isang resort sa Boracay ay isang business partner. Pero kailangan kong magpanggap na wala akong alam. Wala talaga. Sumagot ako. Sige. Nanginginig ang boses ko habang sinasabi ang maikling salitang yon. Agad na sumingit ang aking binan. Maraming trabaho si Adrian. Marami namang tao sa bahay ng mga magulang mo. Kaya na nila yon. Huwag mong bigyan ng pasanin ng asawa mo. Sa ibang panahon, nabilaukan na sana ako sa sarili kong mga salita. Ngunit nung umagang yon sa aking puso, sa halip na kalungkutan, may pakiramdam ng pagtataksil na nagpalamig sa akin hanggang buto. Gayunpaman, pinigil ko ang aking emosyon. Kailangan kong papaniwalain sila na ako ay mahina, inosente, at walang alam. Opo, Mama, naiintindihan ko. Hindi alam ni Doña Remedios na sa sandaling yon, isang tahimik na digmaan ang nagsimula sa aking isipan. Ang mismong digmaan na itinulak nila sa akin. Sa serbisyo ng libing ng umagang iyon, tinanggap ko ang mga bisita. Namamaga ang mga mata ko, ngunit hindi ako nagpabaya kahit isang saglit. Maagang dumating si Padre Miguel. Pinaiikot ang kanyang rosaryo at nagdarasal. Ang kanyang maawain na ekspresyon ay tila napaka-ipokrito. Umaaligid siya sa altar, nang ongolekta ng mga sobre ng abuloy na parang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Ang makita siya ay nagpadala ng kilabot sa aking likuran. Siya mismo ang nagbala ng peking abo ng aking ama sa bahay na ito. Nagsinungaling siya nang hindi kumukurap sa harap ng daan-daang tao. Kasabwat siya sa tangkang pagpatay. At ngayon ay narito siya na nagpapanggap na isang kagalang-galang na pare. Ang galit ay bumabara sa aking lalamunan. Ang aking ama ay buhay, nagtatago para sa kanyang buhay. At ang mga sumubok pumatay sa kanya ay nakatayo ng napakakalmado sa harap ko. Nangako ako sa sarili ko, Clara, simula ngayon, hindi ka na ang mabuting manugang. Gagawin mong katakutan nilang tingnan ka sa mata. Ngunit para makamit yon, kailangan ko munang magpanggap na sobrang hina, inosente, at hindi nakakasama. Kapag bumaba lang ang depensa nila, siyaka ako aatake kung saan pinakamasakit. Ang digmaang ito ay tahimik, ngunit mas mabagsik kaysa sa iba. At kakatapos ko lang gawin ang unang hakbang. Nagpatuloy ang mga serbisyo sa libing ng aking ama hanggang sa kalaliman ng gabi. Ang daloy ng mga bisitang dumarating upang magbigay galang ay walang kigil. Gayunpaman, ang mga taong dapat ay nasa tabi ko sa sandali ng aking pinakamatinding sakit ay wala. Ang asawa kong si Adrian ay nasa biyahe kasama ang kanyang kabit. At ang aking biyenan na si Doña Remedios, bagaman naroon, ay kasing lamig ng yelo. Nang dumilim na, nagkunwari akong pagod at sinabing aakyat na ako sa kwarto para magpahinga. Sinuri ako ng aking biyenan mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay inabutan ako ng isang malamig at basang tuwalya. Eto Clara, punasan mo ang mukha mo para mabawasan ang pamamaga. Kung makikita ka ng mga tao na ganyan, iisipin nilang minamaltrato ka namin sa bahay na ito. Ang boses niya ay mas malambot kaysa karaniwan, ngunit ang tingin niya ay kasing talim ng labaha. Alam kong sinusubukan niya ako. Yumuko ako, tinanggap ang tuwalya, at sumagot ng mahina. Opo, Mama. Salamat po. Pagdating sa kwarto ko, maingat kong isinara ang pinto. Kumakabog ang puso ko na parang sasabog. Buong araw akong nasa bingit, kinagampanan ng papel ng isang marupok na manugang. Ngunit
Kailangan kong manatiling matatag. Nagtatago ang aking ama. Hindi ko alam kung hanggang saan aabot ang mga taong gustong manakit sa kanya. Naupo ako sa kama at huminga ng malalim. Nagpadala ng mensahe si Mark na nagsasabing natutulog na ang aking ama at stable ang kanyang kondisyon. Basta ligtas siya, kaya akong magpatuloy. Akmang hihiga na sana ako nang makarinig ako ng mga boses mula sa kwarto ng aking binyan. Mahina silang nagsasalita, ngunit dahil luma ang istruktura ng bahay, tumatagos ng malinaw ang tunog at bawat salita ay umaabot sa aking pandinig. Sigurado ka bang wala pa rin siyang hinala? Ang boses na sumagot ay kay Adrian. Nanigas ako. Kailan pa siya umuwi? Masyado siyang tanga para makapansin ng kahit ano, Mama. Masyado siyang abala sa pag-iyak sa libing para malaman ng anumang bagay. Napahawak ang mga kamay ko sa kubrekama hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Tumawa nang may panghahamak ang aking biyenan. Kung matalino siya, sa tingin mo ba tatanggapin ko siya bilang manugang? Huwag kang mag-alala, kailangang maayos ang bagay na ito. Sayang naman kung hindi mapupunta sa atin ang kumpanyang iyon. Naramdaman kong kumukulo ang dugo ko. Hindi lang nila sinubukang patayin ang aking ama at iniwan ako sa pinakamahirap na sandali, kundi pinag-uusapan din nila ako na parang isa akong kasangkapan lamang. Nagpatuloy si Adrian nang walang pakialam. Pero Mama, lehitimo ba ang cremation certificate? Pagkatapos ay isa pang boses ang sumali sa usapan. Isang boses na pamilyar na nagpatindig ng balahibo sa aking batok. Si Padre Miguel. Bumulong siya. Naasikaso ko na ang lahat. Ang mga abo ay naihatid ayon sa pamamaraan, kaya walang sinuman ang makakapagpatunay ng kahit ano. Maraming mga bangkay na walang pagkakakilanlan. Kailangan mo lang hanapin ang tamang oras para sa cremation. Kinailangan kong takpan ang aking bibig ng mahigpit para hindi ako makasigaw. Siya nga, pinalitan niya ng abo ng ibang tao ang abo ng aking ama. Pinabaan ng aking biyenan ang kanyang boses. Father, mahusay ang ginawa mo. Kapag natapos ng lahat ng ito, hindi namin makakalimutan ang tulong mo. Pero dapat kang maging maingat. Tumawa ng mahina si Padre Miguel. Sa isang parokyano na kasing galante mo, sa tingin mo ba magiging tanga ako para sirain ang lahat? Nanlamig ang aking mga kamay at paa. Siya ay isang taong nakatanggap ng maraming tulong mula sa aking ama. At ngayon, dahil lang sa pera at pansariling kapakinabangan, kumampi siya sa mga taong sumusubok na kunin ang buhay nito. Pinabaan ni Adrian ang boses niya. Kung malalaman ni Clara ang tungkol dito, tapos na tayo. Sumagot agad ang aking biyenan. At ano naman ang malalaman niya? Naniniwala siya ng buong buo na ang mga abo na dinala ng pari ay tunay. Mas naniniwala pa siya doon kaysa sa sarili niya. Hayaan mo siyang umiyak ng ilang araw. Mapapagod din siya at magmo-move on. Nang uyam si Adrian. Tama ka, Mama. Kung magiging mas mabait lang ako ng kaunti sa kanya, maniniwala siya sa akin ng bulag. Kinagat ko ang aking mga labi hanggang sa dumugo. Ang lahat ng lambing at konsiderasyon ni Adrian sa nakalipas na mga taon ay pawang kasinungalingan. At ang aking biyenan ay tinuring akong isang utusang madaling pasunurin. Hindi nila ako kailanman itinuring na bahagi ng pamilya. Muling nagsalita ang boses ni Padre Miguel. Pero tandaan nyo, hindi nyo pa hawak ang kumpanya. Kung lumabas ang lumang power of attorney documents ni Don Mateo, ang anak niya ang may karapatan sa mana. Kailangan nating ligpitin ang batang yun. Huminto ang puso ko. Ligpitin. Nagpakawala ng tuyong tawa ang aking binan. Huwag kang mag-alala, Father. Kayang-kaya kong pasunurin ang manugang na yan sa gusto ko. At kung hindi siya susunod, may iba pang mga paraan. Hindi ko na kayang makinig pa. Pakiramdam ko ay barado ang aking mga tainga na parang may hindi nakikitang kamay na pumipiga sa aking puso.
Napabangon ako sa kama at umatras na parang tumatakas sa isang mabangis na hayop. Sa dilim, tinakpan ko ang aking bibig upang pigilin ang mga hikbi na nagpupumiglas na lumabas. Plano nilang kunin ang lahat. Trinato nila ang buhay ng iba na parang wala lang. Naisip ko ang aking ama at nanginig ako. Kung hindi ako pumunta sa sementeryo nung nakaraang gabi, kung hindi nagpadala ng mensahe ang aking ama, sa oras na ito, siya ay ituturing na abo at ako ay walang alinlangan na ang susunod na target. Nakarinig ako ng mga yapak sa kwarto ng aking biyenan. Nagmadali akong bumalik sa kama at nagtalukbong ng kumot hanggang ulo. Ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis. Naririnig ko ang dagundong nito sa aking dibdib. Bahagyang bumukas ang pinto ng aking kwarto at isang anino ang sumilip ng ilang segundo bago ito isinara. Hindi ko alam kung anong mga mata ang tumingin sa akin, ngunit isang bagay ang malinaw. Itinuturing nila akong sagabal at ang mga sagabal ay kailangang alisin. Sa sandaling yon, alam kong magbabago na ang buhay ko ng tuluyan. Hindi na ako pwedeng maging mabait. Hindi na ako pwedeng magtiis. Ang isang sandali ng kahinaan ay maaring magdulot ng pagkawala ng lahat sa akin. Tahimik kong ikinuyom ang aking mga kamao at gumawa ng panata. Clara, mula ngayon, kailangan mong mabuhay ng iba. Hindi lang para iligtas ang iyong ama, kundi para iligtas ang iyong sarili. Kinabukasan, nagising ako na namamaga ang mga mata. Mabigat ang ulo ko dahil sa puyat. Matapos marinig ang kumpisal na akala nila ay lihim, isang sinag ng araw ang pumasok sa siwang ng bintanang kahoy na nagpapasayaw sa mga alikabok na parang kumikinang na ulap. Bumangon ako at huminga ng malalim. Sinusubukang bawiin ang aking composure. Kailangan mong umakto. Kailangan mong gampanan ang papel ng inosente, marupok na manugang na walang alam. Doon lang sila magpapabaya. Pagbaba ko sa kusina, nakaupo na doon ang aking biyenan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng walang kapintasan at ang kanyang mukha ay payapa na parang walang nangyaring kakilakilabot na usapan noong nakaraang gabi. Pagkakita sa akin, nagawa niyang numiti. Mukhang medyo maayos ka na ngayon, Clara. Yumuko ako at sumagot ng mahina. Opo, maayos na po ako, Mama. Akmang tatalikod na ako nang pigilan niya ako. Marami ring gagawin na yon, kaya pumunta ka at tanggapin ang mga bisita. Kung maghapon lang, iiyak ang isang babae, pagtatawanan siya ng mga tao at tatawaging mahina. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa muntik na itong dumugo. Ngunit sumagot pa rin ako sa malambing na boses. Opo, naiintindihan ko po, Mama. Naalala kong isang lumang kasabihan. Ang kalambutan ay tumatalo sa katigasan. Upang talunin ng masasama, minsan kailangan mong maging malambot o hindi bababa sa magpanggap na ganoon upang maging kampante sila. Sa tanghalian, sinimulan kong obserbahan ang bawat tingin. Kapag may sandaling tahimik kasama ang mga bisita, sumisilip ako sa patio. Ang araw sa tanghali ay tumatago sa puting usok ng insenso. Ang lahat ng dumarating at umaalis ay tumitingin sa akin ng may awa. Kawawang bata, napakalas ng swerte. Kakakasal lang at nagluluksa na agad. Ngunit walang nakakaalam na ang sakit ko ay mas malalim pa. Habang sinusubukang panatilihin ang ekspresyon ng paghahapo, nagpupumiglas akong huwag ipakita ang tensyon na dumadaloy sa aking mga ugat. Pinanood ko ang aking binan na tumatawag sa telepono na may mapagkalkulang ekspresyon. Si Adrian, na mas nakatingin sa kanyang telepono kaysa sa mga bisita. At si Padre Miguel, na lumilitaw kung saan-saan, para lang sumulyap sa kahon ng abuloy. Kabisado ko ang bawat kilos nila. Ang kanilang mga pailalim na tingin, ang kanilang mga kaswal na komento, lahat ng yun
ay mga palatandaan. Bigla may napagtanto ako. Ang aking biyenan, si Adrian at si Padre Miguel ay masyadong kalmado. Masyadong kalmado para sa isang nakamamatay na aksidente sa sasakyan, para sa gayong kaseryosong libing, at higit sa lahat, para sa pagkamatay ng taong nagpapasweldo sa kanila. Ang katahimikang iyon ay ang patunay na ang lahat ay isang palabas. Sa hapon, pumunta ako sa kumpanya sa aking papel bilang isang nagyuluksang anak. Gusto ko pong itago ang mga gamit ni Papa bilang alaala. Tiningnan ako ng aking biyenan nang may hinala ng isang taong nasa negosyo ng ilang dekada. Iniisip ang mga papeles sa oras na ganito. Mag-focus ka sa libing gaya ng nararapat. Yumuko ako at sinabi sa garalgal na boses, Opo, gusto ko lang magtago ng kahit ano pa mula kay Papa, Mama. Tinitigan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Sige, pero bumalik ka agad. Pagtalikod ko, nakita kong naging relax ang kanyang ekspresyon. Akala niya ay inosente pa rin ako. Pagdating ko sa kumpanya, nagulat ang lahat nang makita ako. Yumuko sila bilang pagbate, puno ng pagkahabag ang kanilang mga mata. Tumangulang ako ng bahagya, sinusubukang panatilihin ang malungkot na ekspresyon na kailangan ng aking papel. Ngunit sa katunayan, dumating ako na may ibang layunin. Dumiretso ako sa opisina ng aking ama. Pagkabukas ko ng pinto, ang pamilyar na amoy ng kahoy ay sumalubong sa akin na nagpasakit sa aking puso. Ang silya kung saan siya nakaupo ay nasa lugar nito at ang mga papeles ay maayos na para bang nagtatrabaho siya doon kahapon lang. Tahimik akong nangako. Papa, ibabalik ko ang katotohanan sa lugar na ito. Sumunod sa akin si Mark at isinara ang pinto. Sa mahinang boses, sinabi niya, Ma'am, nagdala ako ng USB drive. Baka ma-recover natin ang ilan sa mga binurang files. Tumango ako. Kaming dalawa ay nagsimulang halughugin ang data sa computer ng aking ama. Maraming files ang nabura, ngunit sa kabutihang palad, hindi lahat. Mahinang bulalas ni Mark. Ma'am, tingnan niyo ito. Ito ang mga na-leak na kontrata. Ang pirma na ito ay kay Adrian. Nanginig ang mga kamay ko. Nagbukas siya ng isa pang file. Sinuri ito ni Mark at sinabing, Ito ang mga record ng transfer papunta sa parokya ni Padre Miguel. Ang mga halaga ay higit sa 5 beses na mas mataas kaysa sa normal na donasyon. Nanlamig ang dugo ko. Bumulong si Mark, nanginhinig ang boses. Ma'am, hindi mo papasubali yan ang ebidensyang ito. Huminga ako ng malalim. I-save mo ang lahat. Huwag kang magpalampas ng kahit ano. Tumingin ako sa paligid ng opisina. Sa loob ng maraming taon, pinrotektahan ng aking ama ang kumpanya mula sa mismong lugar na ito. Nayon ay pagkakataon ko na para tapusin ang trabaho sa ngalan niya. Ang pagbabalik sa bahay ng aking mga biyenan ay parang pagpasok sa kulungan ng leon. Pagkatapos ng mahabang araw, nakauwi ako. Pagpasok ko, nakita ko si Adrian na nanonood ng TV na nakapatong ang paa sa mesa. Tiningnan niya ako na parang siya ang may-ari ng lugar. At saan ka galing buong araw? Hindi mo man lang tinulungan ang nanay ko na harapin ang mga bisita? Niluno ko ang galit ko. Pasensya na. Pumunta ako sa kumpanya para kunin ang ilang papeles ni Papa. Ang aking biyenan na lumabas mula sa kanyang kwarto ay narinig ang mga salita ko at nagtaas ng kilay. Anong mga papeles? Para saan? Asikasuhin mo ang libing at itigil mo ang kalokohang ito, Clara. Yumuko ako. Opo, namimiss ko lang talaga si Papa. Habang sinasabi ko yon, pinilit kong magtubig ang aking mga mata. Nakita kong lumambot ng kaunti ang tingin ng aking biyenan. Madaling apihin ng mabait. Siguro yon ang naisip niya. Ngunit iba ako. Umaakto ako at kinakagat nila ito ng buong buo. Nang gabing yun, nakahiga sa kama. Malino kong naririnig ang sarili kong tibok ng puso. Mabigat, mabilis, ngunit mas malakas kaysa dati.
Mula nang umalis ako sa sementeryo noong nakaraang gabi, alam kong pumasok ako sa isang digmaan na walang balikan. At ang manugang ng bahay na yon, ang mabuting babae na lagi nilang minamaliit, ang parehong babaeng yon, ang magpapabayad sa kanila sa kanilang mga kasalanan. Sa isang maulap na umaga, umiihip ng malamig ang hangin. Sa altar, ang naupos na insenso ay naglalabas pa rin ng manipis na usok. Nakatayo ako sa harap ng salamin, inaayos ang aking magulo na buhok, nagsusumikap na magmukhang isang anak na wasak dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Ngunit sa kaibuturan ng aking mga mata, may kalamigan at matibay na determinasyon na walang sinuman ang makakapansin. Ngayong araw ay kailangan kong pumunta sa kumpanya, sa mismong oras kung kailan magsasagawa ng lihim na pagpupulong ang pamilya ng asawa ko para agawin ang kapangyarihan. Alam na alam ko na kung magpapabaya ako kahit isang saglit, ituturing nila akong sagabal at liligpitin ako, tulad ng pinag-usapan nila noong nakaraang gabi. Nagsuot ako ng simpleng itim na damit at bilang pagsunod sa kaugalian sa umaga, tinakpan ko ang aking ulo ng belo. Paglabas ko sa sala, sinuri ako ng aking binan at sinabing, "Clara, maraming tao sa kumpanya ngayon, kaya umayos ka. Nagluluksa tayo. Mag-ingat ka na huwag gumawa ng anumang chismis." Dahan-dahan akong tumango. "Opo mama, naiintindihan ko po." Sa loob-loob ko, naisip ko, kung ang protocol ang magpapanatili sa akin na buhay, magtitiis ako ng kuunti pa. Sa kumpanya, ang kapaligiran ng pagsasabwatan ay kasing kapal ng hamog. Pagpasok ko pa lang sa lobby, maraming pares ng mata ang nakatuon sa akin. Ang mga empleyadong tapat sa aking ama ay lumapit. "Mrs. Miller, ayos lang po ba kayo? Nakikiramay po kami sa inyong ama." Tumango ako ng bahagya. Ngunit hindi ako bumigay, kahit na naramdaman ko ang bukol sa aking lalamunan. "Salamat sa inyong pagmamalasakit." Ayaw din ng aking ama na makita akong mahina. Dumiretso ko sa boardroom. Nakaawang ang pinto at mula sa loob ay narinig ko ang malamig na boses ni Adrian. Bagaman hindi pa tapos ang libing, hindi pwedeng huminto ang negosyo. Bilang pamilya, pansamantala kong aakuhin ang pamumuno. Huminto ako ng ilang segundo sa harap ng pinto, huminga ng malalim, at itinulak itong pabukas. Ang langit-nyingit ng silya ay bumasag sa katahimikan, at ilang tao ang napatalon. Nakita ako ni Adrian at sandaling natigilan, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang composure. "Clara, anong ginagawa mo dito? Nagluluksa ka?" Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata ko ay nagpapakita ng kalungkutan, ngunit ang espada sa puso ko ay matalim. "Sige, ituloy niyo. Gusto kong marinig kung ano ang napaka-importante para sa inyong lahat dahil wala pang isang linggo mula nang mamatay ang aking ama." Tumahimik ang buong silid. Walang umaasa na lilitaw ako sa sandaling iyon. Ang aking biyenan na nakaupo sa dulo ay bahagyang ngamutla, ngunit pinilit niyang itaas ang kanyang boses. "Clara, usaping pangkumpanya ito. Hindi ito lugar para makialam ka." Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa mahabang mesa at ipinatong ang aking mga kamay sa malamig na ibabaw nito. Ang boses ko ay mahina, ngunit bawat salita ay malinaw. "Opo mama, pero nag-iwan ng testamento ang aking ama. At hanggat hindi ito isina sa publiko, walang sinuman ang pwedeng basta-basta umako ng pamumuno. Hindi ba tama?" Nagkatinginan ng ilang ehekutibo. Alam nilang tama ako. Nagnyit-nyit ang ngipin ni Adrian. "Clara, huwag kang gumawa ng iskandalo." Nagawa kong ngumiti ng bahagya. Iyon ang unang pagkakataon na ngumiti ako pagkatapos ng mga araw ng walang tigil na pag-iyak. Hindi ako gumagawa ng iskandalo. Ipinapaalala ko lang sa inyo ang batas. Bukod pa rito, masyadong maraming kahina-hinalang punto tungkol sa aksidente ng aking ama. Sa sandaling yon, nag-vibrate ang telepono sa bulsa ko. Mensahe ito mula kay Mark.
Nasa lobby ang mga pulis. Sabi nila nakatanggap sila ng anonymous tip. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay nun. Ngunit malinaw na ito ang turning point na kailangan ko. Tumingala ako at sinabi ng mahina, mukhang dumating ng mga pulis. Hindi ko sigurado kung tungkol ito sa ilang usaping pinansyal sa loob ng kumpanya o kung may kinalaman ito sa pari na nagdala sa atin ng mga abo ng aking ama. Ang mukha ni Padre Miguel na nakaupo sa likuran ay namutla na parang papel. Kinakabahan niyang inayos ang kanyang manggas at tumagaktak ang pawis sa mga tiklop ng kanyang damit. Agad na napuno ang silid ng nakakasakal na tensyon. Napatalon si Adrian sa kanyang kinaupuan. Anong ipinapahiwatig mo, Clara? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata at dahan-dahan, ngunit matatag na sinabi, wala akong ipinapahiwatig. Gaya ng alam ninyong lahat, nangyari ang aksidente sa gabi sa isang mountain pass. Paanong posible na wala pang isang araw ay lumitaw ang mga abo at ang cremation certificate ay perpektong handa na? Hinawakan ng aking biyenan ang gilid ng mesa. Nanginginig ang kanyang mga labi. Mag-ingat ka sa mga salita mo, Clara. Huminto ako at nagpatuloy. Opo, umaasa rin ako na malilinaw ang lahat ng may transparency. Kung merong anumang abnormal na paglilipat ng pondo sa loob ng kumpanya na may kaugnayan sa simbahan o ang paglilik ng mga kontrata. Bago ako makatapos, napahagulgol si Padre Miguel at kinakabahan na sinabi, meron akong urgent na lakad. Kailangan ko nang umalis. Walang nagsalita, ngunit alam ng lahat. Ang may itinatago ay nagbubunyag ng sarili. Mabilis na lumapit si Adrian at hinawakan ang pulso ko ng marahas. Itigil mo yan. Huwag mong sirain ang mga plano ko. Tumingin ako sa kanya ng may walang emosyon na mga mata. Sirain? Tinutulungan ko lang ang lahat na makita ang mga bagay ng mas malinaw. Sa sandaling yon, binuksan ng isang empleyado ang pinto at sumilip. Paumanin! Naghahanap po ang mga pulis ng ilang tao na bababa. Sa sandaling yon, malinaw kong nakita ang takot sa mga mata ng aking mga biyenan at alam kong naipanalo ko ang unang laban sa digmaang ito. Pagkatapos ng tensyonadong pagpupulong sa kumpanya, ang kapaligiran sa bahay ng aking mga biyenan ay parang kalmadong lawa bago ang bagyo. Sa ibabaw, naghahari ang katahimikan, ngunit sa ilalim ay magulo ang agos. Malinaw kong nararamdaman na nagsimula na silang maghinala sa akin. Napagtanto nila na hindi na ako ang inosente at marupok na manugang noon. Nang gabing iyon, habang inaayos ko ang aking mga damit pang umaga sa kwarto, pumasok si Adrian. Padabog niyang isinara ang pinto na nagpagulat sa akin. Clara, anong kalokohan ang ginawa mo sa kumpanya kanina? Ang boses niya ay mahinang ungol. Tumingala ako at isinuot ang aking pinaka-inosenteng ekspresyon. Nagtanong lang ako tungkol sa mga bagay na nag-aalala sa akin. Patay na ang ama ko. Pinutol ako ni Adrian nang may madilim na tingin. Itigil mo ang kalokohan. Masyadong malaki ito para pakialaman mo. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na wala nang natitirang pagmamahal sa kanyang mga mata. Tanging banta, inis, at takot. Takot siya na marami akong alam. Kalmado kong sinabi, gusto ko lang ng hustisya para sa ama ko. Nang gumiwi ang mukha ni Adrian, hindi ko masabi kung dahil sa galit o pag-aalala. Lumapit siya at sa mahina ngunit kasing talim ng kutsilyong boses ay sinabi, Clara, huwag mo akong pilitin na gumawa ng isang bagay na pagsisisihan ko. Ang babala niya ay nagpadala ng kilabot sa aking likuran. Tumingin ako sa sahig para hindi niya makita na nanginginig ako. Sige, tumalikod si Adrian at umalis. Isinara ang pinto ng may ganoong lakas, kaya umalingaw-ngaw sa kwarto ang kanyang galit. Nang gabing iyon, habang bumababa ako sa kusina para uminom ng tubig, narinig ko ang boses ng aking biyenan sa sala. Nagtago ako sa likod ng isang poste. Kumakabog ang puso ko. May 3 tao sa silid. Ang aking biyenan, si Adrian, at si Mr. Ortiz,
ang business partner na pinaghihinalaan ng aking ama. Ang boses ni Mr. Ortiz ay garalgal. Ang Clara na yan ay nagiging problema na. Masyado siyang maraming nalaman ng mabilis. Bumuntong hininga ang aking biyenan. Akala ko sunod-sunuran siya, pero hindi ko inakalang magiging ganun siya kapilit. Matapos kung paano niya tayo hinamon sa kumpanya kanina, malinaw na mapanganib siya. Umunggol si Adrian. Mama, meron siyang parang USB drive. Sigurado akong kinopya niya ang computer ng ama ko. Tumigil ang tibok ng puso ko. Alam nila. Alam nilang hawak ko ang kinatatakutan nila. Namuyam si Mr. Ortiz. Wala na ibang pagpipilian ngayon. Ang panatilihing buhay ang babaeng yon ay isang panganib para sa atin. Naramdaman kong nanghina ang aking mga tuhod. Kalmadong nagtanong ang aking biyenan. Anong ibig kong sabihin, Gino? Sumagot ng matatag si Mr. Ortiz. Kailangan nating ligpitin siya. Kinailangan kong takpan ang aking bibig para pigilin ang pagsigaw. Ang manugang na dating tinatawag nilang kaakit-akit ay naging tinik na kailangang bunutin. Hindi tumutol si Adrian. Binigkas niya ang isang pangungusap na nagpayelo sa puso ko. Ako na ang bahala, basta hindi ka madadamay, Mama. Tumango ang aking biyenan ng nag-iisip. Pero kailangang malinis na trabaho. Walang dapat maghinala. Muling nagsalita ang boses ni Mr. Ortiz. May kilala ako na mapagkakatiwalaan. Isang lalaki na espesyalista sa mga trabahong ito at walang iniiwang bakas. Malapit na maghating gabi, narinig kong bumukas ng bahagya ang pinto sa harap. Sumilip ako sa kortina at tumingin sa ibaba. Sumasakay si Mr. Ortiz sa kanyang sasakyan habang inihahatid siya ng aking biyenan at ni Adrian. Narinig kong nagtanong si Adrian sa mahina ng boses. So, maayos na ba ang lahat bukas ng gabi? Tumango si Mr. Ortiz. Oo, sabihin mo sa babae na magdala ng alay sa simbahan. Haharangin siya ng pastor sa daan. Nanghina ang aking mga binti at kinailangan kong sumandal sa dingding para hindi matumba. Ang plano nila ay painin ako palabas ng mag-isa, dukutin ako at patayin ako. Nanginghinig ako ng husto na pakiramdam ko masusuka ako, ngunit nagnitnit ang ngipin ko. Huwag kang bibigay. Kailangan mong mabuhay para mailigtas ang iyong ama at para ibunyag ang mga taong ito. Pagbalik ko sa aking kwarto, nakatanggap ako ng text mula kay Mark. Ma'am, sabi ni Don Mateo, ang anggulo ng kamera malapit sa bodega ay ginalaw mula kaninang hapon. May nag-iwan ng marka. Mag-ingat ka. Hindi lang ako ang nasa panganib, pati ang aking ama ay binabantayan din. Mabilis akong sumagot. Bantayan mo ng mabuti ang ama ko. Kung may mangyari, sabihan mo ako kaagad. Pinatay ko ang aking telepono. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. Ngunit ang isip ko ay mas determinado kaysa dati. Hindi na ako ang manugang na marunong lang magtiis. Kung gusto kong mabuhay, kailangan kong maging mas matalino, mas mabilis, at marahil ay medyo mas walang awa kaysa sa kanila. Inulit ko sa sarili ko. Upang talunin ang kalaban sa labas, kailangan mo munang lupigin ang kalaban sa loob. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang buong bahay ay tila tahimik, ngunit puno ito ng amoy ng pangsasabwatan, krimen at karumal-dumal na pangtataksil. At alam ko yon. Bukas sila kikilos, at iyon ang magiging pinakamalaking pagsubok ng aking buhay. Kinabukasan ng gabi, ang langit ay kulay tingga, nagbabanta ng ulan, at ang hangin ay humahagulgol na may mapanglaw na sipol sa mga puno na nakapila sa eskinita. Isang hindi pangkaraniwang lamig para sa maagang taglamig ang nagpanginig sa akin. Ngunit ang pinaka nagpapalamig sa akin ay ang planong binuo ng aking mga biyenan noong nakaraang gabi. Painin ako palabas ng bahay upang ibigay ako sa isang taong tinatawag na pastor. Isang lalaking may reputasyon sa maruruming trabaho. Alam ko na kikilos sila ngayon. Ngunit alam ko rin na kailangan kong harapin ito.
Kung hindi ako mahuhulog sa bitag nila, makakahanap sila ng ibang marahil mas masahol na paraan. Bandang 7:00 ng gabi, habang naglilinis ako ng kusina, bumaba si Adrian. Bumuntong hininga na may ekspresyon ng pekeng pagsisisi at sinabing, "Clara, pwede ka bang pumunta sa simbahan ni Padre Miguel niyang gabi at mag-iwan ng alay para sa iyong ama? May urgent meeting ako." Pagkarinig sa kanya, lumukso ang puso ko. Ito mismo ang inyutos ni Mr. Ortiz noong nakaraang gabi. Tumingala ako, pinipilit ang isang inosenteng ekspresyon. Bakit? Bakit kailangan kong pumunta mag-isa? Madilim na. Kumunot ang nguni ni Adrian nang may pagkaingip. Matanda ka na. Sinabi ko sa'yo na may trabaho ako. Kung ayaw mong tumulong, edi wag. Ang aking biyenan na nasa sala ay sumingit. Ang boses niya ay kasing kalmado ng lawa. Clara, sandali lang yan. Malapit lang naman ang simbahan. Ang isang mabuting asawa ay dapat nag-aasikaso ng mga bagay sa bahay. Tiningnan ko sila na parang mga estrangero. Ngunit yumuko pa rin ako at sumagot ng mahina. Opo, pupunta ako. Habang naglalakad ako palabas ng pinto, nakita ko ang isang mahinang ngiti sa mga labi ng aking biyenan. Isang magaang ngiti, ngunit kasing lamig ng yelo. Alam ko na sa kanyang mga mata, ako ay isang taong hindi na babalik ng gabing iyon. Naglakad ako papunta sa kanto ng eskinita. Sa sandaling wala na ako sa paningin nila, kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng mabilis na mensahe kay Mark. Nagsimula na silang kumilos. I-activate mo ang tracker ni Papa at panatilihin siyang ligtas. Kung hindi ko sagutin ang telepono ko, tumawag ka agad ng pulis. Bago ko pa maitago ang telepono ko, isang maliit na van ang tumigil sa tabi ko. Nang hindi ako binibigyan ng oras para makareaksyon, isang itim na tela ang itinakip sa aking ulo at may humawak sa akin mula sa likuran. Marahas akong itinulak sa loob ng sasakyan at ibinalibag pasara ang pinto. Amoy kulob, amoy pawis at gasolina. Sinubukan kong sumigaw, ngunit tinakpan ang bibig ko. Isang garalgal na boses ng lalaki ang nagsabi, "Huwag kang gagalaw. Kapag sumigaw ka ulit, itatali kita." Ang pastor, boses niya yon, ang narinig ko sa balita. Mabilis na tumakbo ang van sa isang walang tao na daan. Napatapon ako sa magkabilang gilid. Pakiramdam ko ay mababali ang aking mga buto. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, malinaw kong narinig ang sinabi ng lalaki sa passenger seat. Sabi ni Mr. Ortiz, kailangang malinis na trabaho ngayong gabi. Ang batang yan ay hindi na pwedeng magsalita ulit. Kinagat ko ang aking mga labi hanggang sa dumugo. Kumakabog ang puso ko. Puro kadiliman na parang daan-daang hindi nakikitang kamay ang humihila sa akin sa isang bangin. Mga 30 minuto ang lumipas. Huminto ang van. Kinaladkad ako palabas. Amoy ng mga insekto, basang lupa, lumang tela. Nasa isang inabando ng bodega kami. Nang tanggalin ang tela sa aking ulo, nakita ko ang mga mababangis na muka sa ilalim ng isang madilim, malungkot na dilaw na ilaw. Nanginig ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Galit na nangahas silang tratuhin ang buhay ko na parang basahan. Itinulak ako ng pastor sa isang silyang kahoy. Matalinong bata, masyado kang maraming alam. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata nang hindi kumukurap. Nang uyam siya. Napakatapang, pero wala ring may tutulong sa iyan. Ngayong araw, ang huling araw mo. Bumukas ang pinto ng bodega at pumasok ang aking biyenan. Sa likuran niya, si Padre Miguel na nakakayumangging abito. Maputla ang kanyang muka, ngunit tuso ang kanyang mga mata. At sa huli, pumasok si Adrian. Ang 3 tao na dating pamilya ko ay inihayag na ang kanilang tunay na muka sa dilim. Nag-cruise ng braso ang aking biyenan at tumayo sa harap ko. Clara,
Binigo mo ako ng lubusan. Tumawa ako. Hindi. Ang totoo ay naging sagabal ako sa inyo. Sinabi ni Padre Miguel nang may pagkabalisa. Alam ng batang yan ang tungkol sa mga abo. Masyado siyang maraming alam. Kung hindi natin siya liligpitin, masisira ang lahat. Lumingon ako sa kanya. Isang taong simbahan na nagpapalit ng abo at nagtatakip ng isang pangpatay. Paano mo nagagawang magdasal at humiling para sa iba? Umatras siya ng isang hakbang, namumutla ang muka. Lumapit si Adrian at hinawakan ng baba ko ng marahas. Clara, binalaan kita. Dapat na nahimik ka na lang. Tiningnan ko siya nang may walang emosyon na mga mata. Lagi ka na lang sunod-sunuran sa nanay mo. Para sa akin, naging duwag ka lang. Sa sandaling itinaas ni Adrian ang kanyang kamay para saktan ako, pinindot ko ang isang maliit na butones na nakatago sa ilalim ng aking sinturon. Ang tracker na inilagay ni Mark ay na-activate. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng makina na papalapit ng mabilis. Mga yapak, sigawan. Ang pinto ng bodega ay sinipa pabukas at binulag kami ng liwanag ng mga flashlight. Isang boses ng pulis ang dumagundong. Walang gagalaw. Arestado kayo sa kidnapping. Napatalo ng pastor. Ngunit nasa lupa na siya bago pa siya makatakas. Itinaas ni Padre Miguel ang kanyang mga kamay sa ulo. Sumisigaw. Ako lang. Ako lang. Namumutla ang aking biyenan na halos hindi na makatayo. Si Adrian ay nasupil ng napakabilis, kaya hindi siya nakapagsalita ng kahit ano. Naging eksena ng kaguluhan ang bodega at lahat ng sekreto ay nabunyag doon mismo. Mga telepono, account books, transaction records, lahat ay nahulog sa kamay ng mga pulis sa loob ng ilang minuto. Nakaupo pa rin ako na nakatali ang mga kamay. Ngunit ang luha ko ay hindi dahil sa takot, kundi sa ginhawa. Nakaligtas ako. Nakatakas ako. At sa huli, sila mismo ang nag-abot ng ebidensya sa mga pulis. Pumikit ako at bumulong. Papa, nagawa ko. Nanatili akong hindi gumagalaw sa bulok na silyang kahoy. Ang lubid na nakatali sa aking mga pulso ay bumaon sa aking balat na nagdulot ng dugo. Ngunit nang masipa ang pinto ng bodega, ang sinad ng mga flashlight ay tumagos sa kadiliman at ang tunog ng bota ng mga pulis ay lumusob sa lugar. Pakiramdam ko ay hinila ako mula sa pinakamadilim na bangin ng aking buhay. Ang kamatayan na inakala kong nalalapit na ay naglaho na parang isang basag na bangungot. Ang pastor ay ibinalibag sa konkretong sahig sa isang iglap. Sumigaw siya. Wala akong ginawa, wala! Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mga pulis na magsalita pa. Dalawang malalaking opisyal ang dumagan sa kanya. Pinipilipit ang kanyang mga braso sa likod. Nakatayo na tumayo si Adrian, namumutla ang muka, at may mga butil ng pawis sa noo. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog, hanggang sa sandaling tumunog ang click ng malamig na posas sa kanyang mga pulso. Mukha siyang tinamaan ng kidlat. Umatras ng pasuray-suray ang aking biyenan, mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa gamit ang nanginginig na mga kamay. Hindi ko pa siya nakitang ganito kawasak. Hindi ako, gusto ko lang naman. Ngunit ang kanyang mga palusot ay nilunod ng boses ng isang opisyal na nagbabasa ng kanyang mga karapatan. Si Padre Miguel ay halos lumuhod na sa panginginig. Ang kanyang kayumanging abito ay mukhang katawa-tawa sa eksenang yon. Mahigpit niyang hawak ang kanyang rosaryo, bumubulong ng mga dasal na walang saysay. Diyos ko, tumunong lang ako. Pinilit nila ako. Agad na kinumpis ka ng mga pulis ang kanyang telepono at isang folder ng mga dokumento na nakuha nila sa telang bag na dala niya. Sinulyapan ng isang opisyal ang ilang papel at tumingala ng may matalim na tingin. May accounting ledger din dito. Mga transfer mula sa account ni na Mr. Ortiz, Remedios Miller,
at Adrian Miller. Paano mo ipapaliwanag ang perang ito? Ang mukha ni Padre Miguel ay naging kasing puti ng papel. Napalugmok siya sa sahig ng bodega, nanginginig ang mga kamay ng hindi mapigilan. Tumatanggap lang ako ng donasyon. Malamig na nagsalita ang pulis. May mga donasyon na daan-daang libong piso bawat isa? At paano naman ang mga peking abo? Nakalista ang lahat sa librong ito. Pagkarinig noon, kilabot ang gumapang sa aking katawan. Inilista niya ang lahat. Sa tuwing tumatanggap siya ng pera, sa tuwing gumagawa siya ng maruming trabaho, nakatingin ang langit. Lumapit ang isang opisyal at maingat na kinalagan ang mga lubid sa aking pulso. Ma'am, nasaktan po ba kayo? Umiling ako, bagaman nanginginig pa rin ang aking mga binti. Mula sa labas, tumatakbong pumasok si Mark. Namumula ang kanyang mga mata sa pag-aalala. Ma'am, ayos lang po kayo? Hindi nila kayo sinaktan? Nang makita ang namumulang mata ni Mark, naramdaman kong lumambot ang puso ko. Nung nasa bingit ako ng kamatayan, siya lang ang taong pinagkatiwalaan ko. Napahagulgul ako. Salamat sa'yo. Dahil sa'yo, nandito ako. Kinagat ni Mark ang kanyang labi at ikinuyom ang mga kamao. Kailangan din natin pasalamatan si Mang Pedro. May nakita siyang kahina-hina lang lalaki na umaaligid malapit sa pinagtataguan ni Don Mateo at inalerto agad ako. Nakaramdam ako ng masama at inactivate ko ang tracker niyo. At sa kabutihang palad, malapit lang ang mga pulis. Nang marinig ko yon, pakiramdam ko ay ipinanganak akong muli. Inalalayan ako ng isang opisyal palabas ng bodega. Ang hangin ng gabi ay humampas ng malamig sa aking muka. Ngunit nakatulong ito para luminaw ang isip ko. Lumingon ako. Ang tatlong tao na dating tinatawag kong pamilya ay nakaposas, nakayuko ang mga ulo. Ang isa ay umiiyak, ang isa ay nanginginig sa takot. Ang isa naman ay nasa estado ng panik, ngunit wala ni isa sa mga mukha nila ang pumukaw ng awa sa akin. Iyon ang presyong kailangan nilang bayaran. Dinala ako sa estasyon ng pulisya para magbigay ng salaysay. Sinabi ko sa kanila ang lahat, mula sa sandaling natanggap ko ang mensahe ng aking ama, sa kakaibang pagpupulong sa kumpanya, hanggang sa plano ng pagdukot na yung gabi. Nang matapos ako, tumango ang opisyal na nakaupo sa harap ko. Mrs. Miller, ang inyong testimonya ay tumutugma sa ebidensyang kakakuha lang namin. At ihanda niyo ang inyong sarili dahil hindi ito simpleng kaso ng kidnapping, kundi posibleng sabwatan para sa organisadong pagpatay. Kinagat ko ang aking labi. Alam ko, nakita ko sa kanilang mga mata ang kalupitan ng mga taong wala nang babalikan. Paglabas ko ng interrogation room, naghihintay si Mang Pedro sa hallway. Ang middle-aged na lalaking ito na nagtrabaho para sa aking ama ng mahigit 20 taon ay naluluha nang makita ako. Ma'am, patawad po. Hindi ko kayo naprotektahan. Umiling ako at hinawakan ang kamay niya. Iniligtas niyo ako, Mang Pedro. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Sa bakuran ng istasyon, umihip ng malakas ang hangin. Tumingala ako sa madilim na langit. Hindi ko kailanman naramdaman na napakalakas ko. Pagod na ang katawan ko at nanginginig pa rin ang mga binti ko. Ngunit naisip ko ang aking ama, ang sakit na dinanas niya at ang sandaling haharap siya upang ibunyag ang buong katotohanan. Gabing yun, nakaligtas ako. Ngunit bukas ang araw nang hustisya ay magsisimulang pumanig sa amin. Isang bagong kabanata, brutal man, ngunit puno ng pag-asa, ang naghihintay sa akin. Kinabukasan ng umaga, pumunta kami ni Mark sa headquarters ng pulisya upang magbigay ng mas detalyadong salaysay. Pagpasok ko, nakita ko ang isang taong nakaupo na nakatalikod sa akin. Ang kanyang namumuting buhok at pamilyar na pangangatawan ay nagpalukso sa puso ko. Nang tumayo ang tao at humarap,
Nakita ko ang aking ama iyon. May bukol sa lalamunan, halos hindi ko mabigkas. Papa, mumiti ang aking ama, ngunit mapula ang kanyang mga mata. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at niyakap ko siya na parang batang muling nakasama ang ama pagkatapos ng mahabang panahon. Ang kanyang mga damit ay amoy disinfectant pa rin at amoy lupa mula sa mga araw ng kanyang pagtatago. Ang lahat ng iyon ay nagdulot ng sakit at lungkot sa akin. Tinapik niya ang likod ko at sinabing, "Anak, ayos lang ako. Ang galing mo, Clara." Tumingala ako sa kanyang nangangayat na muka. Sa kanyang mga mata, wala na ang pait ng mga nakaraang araw, kundi ang determinasyon at lakas ng isang lalaking babawiin ang kanyang dangal. Ipinatong niya ang isang kamay sa balikat ko at sinabing, "Nayon, sasabihin ko sa kanila ang lahat." Tumango ako. Sa tabi namin, si Mark, na emotional din, ay bumati sa aking ama gamit ang nanginginig na boses. Ninitian siya pabalik ng aking ama na parang sarili niyang anak. Ginala kami sa isang interrogation room. Sa mesa, nasa loob ng mga selyadong bag ang mga telepono at dokumento ni na Padre Miguel, ng aking binan at ni Adrian. Mabigat ang kapaligiran, ngunit solemne. Sinabi ng isang inspektor, "Don Mateo de la Cruz, nasuri na namin ang salaysay ni Mrs. Miller at ang lahat ng ebidensya. Upang makumpleto ang file, hinihiling namin na sabihin niyo sa amin ang lahat mula sa simula." Huminga ng malalim ang aking ama at nagsimulang magsalita. Mga isang linggo bago ang aksidente, may napansin akong kakaiba sa ilang kontrata. Malalaking halaga ng pera ang wini-withdraw ng walang katuturan. Nagsimula akong mag-imbestiga ng palihim. Kumabog ang dibdib ko. Nagpatuloy ang aking ama. Natuklasan ko ang mga peking pirma sa dalawang mahalagang kontrata. Ang pirma ay kay Adrian. Tumahimik ang silid ng ilang segundo. Naramdaman kong lumubog ang puso ko, ngunit nilunok ko ang aking mga luha. Oras na para marinig ang katotohanan, hindi para manghina. Nagpatuloy ang aking ama. Tinawagan ko si Adrian para kausapin siya ng sarilinan. Nung una, itinanggi niya, pero nakita ko ang takot sa mga mata niya. Bago pa ako makakilos, tumakbo siya para sabihin sa kanyang ina. Agad na nakipagkita si Remedios kay Mr. Ortiz. At doon, nagsimula ang pagsasabuatan. Nagtanong ang inspektor, "Sigurado ba kayo na nagsabuatan sila para saktan kayo?" Tumango ang aking ama. "Oo, narinig ko ang isa sa mga tawag nila. Sinabi ni Mr. Ortiz na ihahanda niya ang lupa at sinabi ni Remedios na kailangang gawin ito ng malinis. Binanggit din nila si Padre Miguel. Kailangan nila ng nakakukumbinsing aksidente at isang mapagkakatiwalaan para magdala ng mga abo." Ikinuyom ko ang aking mga kamay hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Pinlano nila ang bawat hakbang ng perpekto para pagtakpan ang kanilang krimen. Mabagal na nagkwento ang aking ama, na parang binubuhay muli ang lagim ng kanyang mga araw bilang takas. Ang sasakyan ko ay ginalaw at ang driver ay nilagyan ng droga. Napansin kong may mali at sumigaw ako sa kanya na huminto, pero wala na siyang malay. Nang mahulog ang sasakyan, tumalsik ako mula sa pinto. Himala ng Diyos iyon. Yumuko ako at isang luha ang pumatak sa likod ng aking kamay. Nagpatuloy ang aking ama. Iniligtas ako ng ilang lokal sa gubat, pero alam kong babalik sila para tingnan ng lugar, kaya hindi ko pwedeng ibunyag ang pagkatao ko. Nagtago ako sa gubat ng 3 araw at nalaman kong nagdala sila ng urna at idineklara ang aking kamatayan. Sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong maging mas mapagmatyag kaysa dati. Nagtanong ang isang inspektor, "Sino ang nagpaalam sa inyo para makontak niyo ang inyong anak?" Tumingin sa akin ang aking ama at nangumiti ng bahagya. Dahil sa balita ng libing, narinig ko ang isang grupo ng mga tao na nag-uusap tungkol sa oras at na si Clara ay nasa lamay buong gabi. Nakahanap ako ng lumang telepono sa kubo
at nagpadala ng mensahe sa aking anak. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Ilang linya lang yon, ngunit iniligtas noon ang buhay ko. Naglabas ng folder ang inspektor. Don Mateo, sa telepono ni Padre Miguel, nasa amin ang lahat ng patunay ng mga transfers. Meron ding audio recording kung saan tinatanggap niya ang utos na kumuha ng peking abo. At sa pitaka ni Remedios Miller, nakita namin ang kopya ng kontrata para sa pagkamkam ng ari-arian. Bumuntong hininga ang aking ama bilang ginhawa, ngunit may bahid ng sakit. Kung gayon hindi na nila maitatanggi. Tiningnan ko ang mga dokumentong yon at nanginig ako. Ang mga taong dating numingiti sa akin, nakasabay kong kumain sa iisang mesa na tumatawag sa aking manugang, ay nagtangkang patayin ang aking ama at ligpitin ako. Nagtapos ang inspektor. Magsasampa kami ng kaso para sa maraming mabibigat na krimen. Kayo at si Mrs. Miller ay makakatanggap ng proteksyon pansamantala. Ang kasong ito ay kinasasangkutan ng mga kilalang individual, isang mapanlinlang na pare at mga dokumentong pinansyal, kaya malamang na makaakit ito ng maraming atensyon ng media. Tumango ang aking ama at naramdaman kong gumaan ang bigat sa aking dibdib. Buhay ang aking ama at nakaligtas ako, ngunit may malalaking alon pa sa hinaharap. Habang palabas kami ng headquarters, ipinutang ng aking ama ang kamay sa balikat ko. Anak, patawad at inilagay kita sa ganitong kahirap na sitwasyon. Umiling ako at niyakap siya. Papa, kung hindi dahil sa inyo, magiging tunay na ulila na ako. Numiti ang aking ama. Ang tingin niya ay kasing init ng araw na sumisikat sa mga ulap. Mula ngayon, wala nang tatapak sa atin muli. Sa labas, malakas na umihip ang hangin na nagpapabulong sa mga dahon ng puno. Nakita ko ang isang bahagi ng langit na lumiwanag at nakaramdam ako ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Parang nakakita ng unang sinagdang araw pagkatapos ng mahabang bagyo. Ang digmaan ay pumapasok sa bagong yugto, kung saan ang aking ama, na inakalang patay na, ay haharapin sila ng nakataas ang noo. At ako ay nasa tabi niya, magiging kalasag niya. Tulad ng pagiging kalasag niya sa akin sa buong buhay ko. Bumalik ang aking ama sa kumpanya sa isang maulap na umaga. Ngunit ang hangin ay bukod tanging malinaw, na parang alam ng langit na mahalagang araw ito. Nang ibaba siya ng sasakyan ng pulis sa main entrance, 12-12 ng empleyado na ang naghihintay sa labas. Lahat sila ay hindi makapagsalita nang makita siyang lumitaw. Buhay. Napuno ng bulungan ang lobby. Buhay ang presidente, totoo nga. Kung gayon kasinungalingan ang cremation. Diyos ko, sinong may kayang gumawa ng ganong kalupitan? Nauna akong bumaba at inalalayan siya palabas. Lahat ng mata ay nakatuon sa amin, mga tingin ng kagalakan na may halong hindi paniniwala. Walang makapaniwala na ang lalaking ang urna ay naiuwi na, ay nakatayo doon, mas payat kaysa dati, ngunit nananatiling kagalang-galang. Binati ng aking ama ang mga tao, gamit ang bahagyang pagkaway ng kamay. Ang boses niya ay malalim at payapa. Salamat sa lahat ng nag-alala sa akin nitong mga nakaraang araw. Bumalik ako ngayon para itama ang mga bagay-bagay. Tumahimik ang lobby. Ang malaking boardroom ay inihanda na sa kahilingan ng mga pulis. Pagpasok namin, nakita ko ang aking biyenan, si Adrian, at si Padre Miguel na nakaupo sa isang gilid, binabantayan. Lahat ng mukha nila ay namumutla. Ang mga dating arogante at tinatrato ako na parang wala lang, ay nakayuko ngayon na parang nararamdaman ang kanilang katapusan. Tumingali si Adrian nang makita ang aking ama. Nanlaki ang kanyang mga mata at pagkatapos ay yumuko ulit na parang nasakol na hayop. Ang aking biyenan ay nanghinginig ng husto na halos hindi makatayo. At si Padre Miguel na may nawawalang tingin sa mata ay bumubulong lang ng mga dasal na walang saysay. Umupo ako sa tabi ng aking ama. Mas malakas ang pakiramdam ko.
Ngunit sa isang sulok ng puso ko, ang sakit ng pagtataksil ay isa pa ring bukas na sugat. Nang magsimula ang opisyal na pagpupulong, tumayo ang isang police inspector. Narito tayo ngayon upang ibunyag ang katotohanan tungkol sa aksidente ni Presidente Mateo de la Cruz at ang pamimeke ng kanyang mga abo, at upang ilahad ang ebidensya na may kaugnayan sa pagkamkam ng ari-arian, paglilik ng mga kontrata, at sabwatan para sa organisadong pagpatay. Ang kapaligiran ay kasing tensyonado ng isang banad na pana, at bawat salita ay tila umaalingaw-ngaw sa kisame. Tumayo ang aking ama at dahan-dahang naglakad sa harap. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa lectern at tiningnan isa-isa ang mga empleyadong kasama niya simula pa nang itatag ang kumpanya. Ako, si Mateo de la Cruz, ay hindi kailanman inakala na darating ang araw na tatayo ako sa harap ninyo sa ganitong mga sirkonstansya. Huminto siya na parang may bukol na nabubuo sa kanyang lalamunan. Nakita kong nagtubig ang kanyang mga mata. Biktima ako ng isang pag-atake. Isa itong planadong aksidente. At ang pinakamasakit na bahagi ay ang mga salarin ay mga taong dati kong pinagkakatiwalaan. Napuno ang silid ng mga singhap ng pagkagulat. At maraming tao ang nagtakip ng bibig sa hindi paniniwala. Iniharap ng inspektor ang isang folder ng mga dokumento. Ito ang patunay na si Remedios Miller, ina ni Adrian Miller, ay nakipagsabwatan kay Mr. Ortiz at Padre Miguel upang pagtakpan ang tangkang pagpatay kay Presidente de la Cruz. Gumamit sila ng bangkay na walang pagkakakilalan para lumika ng mga peking abo. Isang babaeng empleyado ang napahagulgol. Paano nila nagawa yon sa presidente? Lumingon ang aking ama at tumingin ng diretso kay Adrian. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging malalim na pagkadismaya. Adrian, itunuring kitang anak, ngunit dahil sa iyong kasakiman, nakalimutan mo kahit ang mga pinakasimpleng prinsipyo ng pagiging tao. Yumuko si Adrian. Nakita kong bahagyang nanginig ang kanyang mga balikat, ngunit hindi ko masabi kung dahil sa pagsisisi o takot. Nagpatuloy ang aking ama. At ikaw, Padre Miguel, na pinaniniwalaan kong isang taong moral, ay lumabas na isang wad na alagad ng simbahan na ginamit ang mga aral ng Diyos upang pagtakpan ang iyong mga kasalanan. Humarap siya sa lahat at itinaas ang boses. Ang mga namimik ng abo para pagtakpan ng isang krimen ay dapat hatulan ng batas. Tumango ang inspektor bilang kumpirmasyon. Ang lahat ng sangkot ay kasalukuyang nasa kustodiya at iniimbestigahan ayon sa mga regulasyong legal. Matapos ilahad ang mga katotohanan, kumuha ang aking ama ng makapal na sobre mula sa kanyang briefcase. Ito ay isang bagay na nakita ko na noon sa safe sa bahay. Itinaas niya ito. At ngayon, nais kong isapubliko ang bago kong huling habilin. Muling napuno ng bulungan ng silid. Binigkas ng aking ama ang bawat salita ng malinaw. Ang lahat ng aking voting rights, ang aking minanang estate, at ang aking mga share ay ililipat sa nag-iisa kong anak, si Clara de la Cruz. Nanigas ako. Hindi ko alam na inihanda pala ng aking ama ang lahat ng ito bago ang pag-atake. Nagpatuloy siya. Para kina Adrian at Remedios Miller, opisyal kong binabawi ang lahat ng kanilang karapatan at benepisyo sa kumpanyang ito. Simula sa araw na ito, wala na silang kaugnayan sa kumpanyang ito. Mula sa panig ng aking biyenan, narinig ang isang hikbi. Bumigay siya, basag ang boses. Don Mateo, patawad, pero parang awa niyo na. Umiling ang aking ama. Ang tingin niya ay malungkot ngunit matatag. Ang mga gumawa niyang masama ay dapat magbayad. Kinagat ni Adrian ang kanyang labi hanggang sa dumugo. Si Padre Miguel, na parang wala ng takas, ay pumikit at bumuntong hininga. Tumayo ang lahat ng empleyado at pumalakpak ng sabay-sabay. Hindi ito palakpak ng kagalakan, kundi palakpak dahil sa wakas ay nanaig ang hustisya. Tumingin ako sa aking ama,
Puno ng emosyon ang puso ko. Naramdaman ko na ang lahat ng kahihiyan at sakit na naipon nitong mga nakaraang araw ay nabawasan ng kaunti. Lumingon sa akin ang aking ama at sinabi sa mahinang boses, "Anak, mula ngayon, kailangan mong maging matatag, hindi lang para sa akin, kundi para sa sarili mo." Napuno ng luha ang mga mata ko at tumango ako. Tama siya. Mula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Natapos ang pagpupulong, ngunit simula pa lang yon ng pagbagsak para sa mga kumampi sa kasamaan. At handa na akong gawin ang pinakamahalagang desisyon ng aking buhay. Kinabukasan matapos basahin ang testamento, nagising ako sa lumakong kwarto sa bahay ng aking ama. Ngunit ibang pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, narinig ko ang huni ng mga ibon sa mga puno sa labas. At ang araw na pumapasok sa bintana ay nagbigay ng malambot na liwanag sa manipis na kortina. Ang mga araw ng paggising na may takot, pag-aalala at tensyon ay tapos na. Gayunpaman, mabigat pa rin ang puso ko. Ngayong araw, kailangan kong gawin ang isang bagay na dapat ko nang ginawa noon pa. Bumalik ako sa dating itinuring kong tahanan sa aking mga biyenan upang kunin ang aking mga gamit at harapin si Adrian sa huling pagkakataon. Ang lumang kinakalawang na gate na bakal, ang pader na natatakpan ng mga bougainvillea. Lahat ay tila kakaiba. Pagpasok ko pa lang sa bakuran, nagmamadaling lumabas ang aking biyenan. Suot pa rin niya ang madilim na asul na pambahay at ang mukha niya ay maputla dahil sa mga gabing walang tulog. Hinarangan niya ang daan ko at sa tingin na sumusubok tumago sa akin ay sinabing, "Clara, makinig ka sa akin." Huminto ako ng kalmado at yumuko ng bahagya bilang paggalang. "Opo, Mama. Sabihin niyo po." Humahagulgol siya. Ang boses niya ay nanghinginig at nagmamakaawa na hindi niya ginawa noon. "Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako, pero minahal ka ng bahay na ito at minahal mo rin ako. Huwag kang maging malupet." Tumingin ako sa kanya. Wala akong naramdamang galit. Hindi dahil naawa ako sa kanya, kundi dahil nanlamig na ang puso ko. Ang basag ay hindi na maayos. Ang tubig na natapon ay hindi na maibabalik. Walang kasabihan na tila mas totoo kaysa sa sandaling ngayon. Sumagot ako ng mahina, "Mama, ayaw ko pong manisi ng kahit sino. Pero kung mananahimik ako pagkatapos ng ginawa niyo sa ama ko at sa akin, bibiguin ko ang sarili ko." Napahagulgol siya at hinawakan ang kamay ko. "Bigyan mo ako ng pagkakataon na bumawi sa iyo, Clara. Ayaw kitang mawala." Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko. Wala akong nawala at wala rin kayong nawala. Hindi na lang tayo pamilya. Sa sandaling yon, lumabas si Adrian mula sa sala. Nakasuot siya ng gusot-gusot na puting polo na parang hindi natulog ng ilang gabi. Mapula ang kanyang mga mata at naglalakad siya ng pasuray-suray. Pagkakita sa akin, sinabi niya sa nanginginig na boses, "Clara, please, mag-usap tayo." Nanatili akong nakatayo. Ito ang sandaling kailangan kong pakinggan para maisara ang kabanatang ito. Lumapit si Adrian at huminto ilang dipa mula sa akin. Nakabagsak ang kanyang mga balikat tulad ng isang taong nawalan ng lahat ng lakas. Patawad talaga. Nadala lang ako. Takot ako sa nanay ko. Takot ako kay Mr. Ortiz. Nagawa kong numiti. Iyon ang pinakaduwag na paumanhin na narinig ko. "Adrian, takot ka sa ibang tao, pero hindi ka kailanman natakot na mawala ako. Asawa mo ako, ang taong nasa tabi mo." Napalunok ako, nararamdaman ng bukol sa aking lalamunan. Pero nang mamatay ang ama ko, nasa resort kakahawak kamay ang ibang babae. Nang gumuho ang mundo ko sa lungkot, sinusubukan mong patayin ang ama ko para kunin ang ari-arian niya. Bumigay si Adrian umiyak. Ito ang pigil na hikbi ng isang lalaking nawalan ng lahat. "Clara, nabulag ako. Nagkamali talaga ako.
Bigyan mo ako ng pagkakataon na bumawi sa'yo. Umiling ako. Hindi ako galit o nagtatanim ng sama ng loob. Wala na talagang natitira para protektahan. Adrian, sa buong kasal na ito, hindi ako naging tunay na asawa kahit isang araw. Lagi akong namumuhay sa takot na mahusgahan, na mabalewala, na magalit ang nanay mo. At ikaw, kahit kailan, kahit minsan, hindi ka naging kanlungan para sa akin. Binuksan ko ang bag ko at inilabas ang mga papel na inihanda ko kaninang umaga. Ito ang mga papeles ng paghihiwalay na pinirmahan ko na. Ikaw na lang ang pipirma. Umatras si Adrian. Ang tingin niya ay puno ng panic. Hindi, wag mong gawin ito. Kaya akong magbago. Pangako mamahalin kita. Iiwan ko ang nanay ko. Ako... Pumikit ako ng ilang segundo at iminulat muli. Ang boses ko ay sobrang kalmado na nagpagulat maging sa akin. Adrian, pwede mong gisingin ang taong tulog, pero hindi ang taong nagtutulog-tulugan. Ang pag-ibig na nagbuklod sa atin, ikaw mismo ang naglibing nito. Napalugmok ang aking biyenan sa lupa, umiiyak. Clara, nagmamakaawa ako. Nagsisisi talaga ako. Yumuko ako at tinulungan siyang tumayo. Napakahina ng boses ko, ngunit malinaw ang bawat salita. Mama, nagsisisi po ba kayo dahil may pakialam kayo sa akin? O dahil takot kayong makulong? Nanigas ang aking biyenan. Tumayo ako at tiningnan silang dalawa. Ang dalawang tao na dating pamilya ko. Hindi ko na sinisisi ang kahit sino, pero kailangan ko nang umalis dito. Pinili kong mabuhay ng sarili kong buhay. Nang hindi sila binibigyan ng oras para magsalita pa, pumasok ako sa kwarto at kinuha ang ilang damit na naiwan ko. Hindi ako pinayagan ng mga biyenan ko na magdala ng gamit galing sa labas noon, kaya halos wala akong gamit dito. Paglabas ko, nasa bakuran pa rin si Adrian. Pinapanood ako ng tahimik. Huminto ako sandali, pero nilampasan ko siya na parang dumadaan sa isang pintong nakasara na magpakailanman. Nang sumara ang gate sa likuran ko, narinig kong bumagsak ang aking biyenan at tinawag ni Adrian ang pangalan ko. Ngunit naglaho ang lahat sa likuran ko na parang echo ng isang bangungot. Naglakad ako sa mahabang daan na patungo sa bahay ng aking ama. Hila ang aking maleta. Ang bawat hakbang ay mas magaan, mas malaya, na parang ang batong dumagan sa buhay ko ng ilang taon ay naalis na sa wakas. Sinabi ko sa sarili ko, Clara, tama ang desisyon mo. Tinapos ko na ang impyernong kasal na yon. Ngunit meron pa akong isang huling bagay na dapat gawin, ang tapusin ang kanilang mga krimen ng tuluyan. Hinihintay pa ako ng landas na yon. Matapos opisyal na lisanin ang bahay ng aking mga binan, bumalik ako sa tabi ng aking ama. Ang bahay na itinayo niya noong kabataan niya ay naramdaman kong kakaiba ang init. Ang banayad na amoy ng tsaa, ang tunog ng pagwawalis ni Mang Pedro sa patio, ang mga yapak ni Mark na paruot pa rito para alagaan ng aking ama. Lahat ng iyon ay nagparamdam sa akin na ito ang lugar ko. Ngunit alam na alam ko na hindi pa tapos ang lahat. Ang mga may sala ay kailangan pang harapin ng hustisya at ang aking ama ay personal na titiyakin na malilinaw ang lahat. Ilang araw ang lumipas. Tumawag ang mga pulis para sa isang opisyal na paghaharap. Pumunta ako kasama ang aking ama at si Mark. Ang langit ay nababalot ng madilim na ulap na umiikot na parang nagbabadya ng mahaba at mahirap na investigasyon. Pagpasok namin sa silid, nakita ko si Adrian na nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Maputla ang muka. Ang aking binan ay mukhang haggard, magulo ang buhok. Si Padre Miguel ay hindi na nakasuot ng abito, kundi uniforme ng bilangguan. Isang imahe na nagpaisip sa akin ng mapait tungkol sa karma. Walang tumingin sa akin at walang nangahas na tumingin sa mata ng aking ama. Naglakad ang aking ama sa kanyang upuan at umupo ng may matatag na postura ng isang taong naghanda
para sa sandaling ito ng mahabang panahon. Binuksan ng inspektor ang isang file at sinabi sa malinaw na boses, "Ang paghaharap sa pagitan ni Don Mateo de la Cruz at ng mga akusado ay nagsisimula na." Ang silid ay nahulog sa nakakabinging katahimikan kung saan kahit ang tunog ng paglilipat ng pahina ay malinaw na naririnig. Nagbasa ang inspektor. Ayon sa salaysay ng akusado, Adrian Miller, sinunod ko lang ang utos ng aking ina. Sinabi ng aking ina na kung hawak ng biyenan ko ang lahat ng kapangyarihan, wala akong kinabukasan. Inaamin mo ba ang pahayag na ito? Yumuko si Adrian at sumagot ng pabulong. Opo, tiningnan siya ng aking ama. Kalmado, ngunit tumatagos ang kanyang tingin. Adrian, minahal kita na parang anak. Kung gusto mong umalis sa kumpanya, hahayaan kitang umalis ng maluwag sa loob. Pero pinili niyo ng nanay mo ang landas ng pagpatay sa akin para nakawin ang hindi sa inyo. Hindi nangaha si Adrian na tumingala, humikbilang ng tahimik, nang inginig ang mga kamay sa mesa. Binalingan ng inspektor ang aking biyenan. Ayon sa mga ebidensyang nakalap, aktibo kang nakipag-ugnayan kay Mr. Ortiz para planuhin ang aksidente. Anong masasabi mo tungkol doon? Napahagulgol ang aking biyenan, ngunit wala na ang dati niyang kayabangan. Ginawa ko lang yan para sa anak ko, Don Mateo. Lagi mong minamaliit ang anak ko at ako. Gusto ko lang bigyan ng lugar ang anak ko. Hindi ko alam na magtatapos ito sa ganito. Sumagot agad ang aking ama. Mas malungkot ang boses niya kaysa galit. Remedios, hindi kita kailanman minaliit. Perception mo lang yon. Sadyang hindi ako nagbigay ng kapangyarihan sa taong walang kakayahan na hawakan ito. Responsibilidad ko yon. Natigilan ang aking biyenan. Isang simpleng katotohanan na binaluktot niya gamit ang kanyang hinanakit sa loob ng maraming taon. Nagpatuloy ang inspektor. Padre Miguel, tumanggap ka ng pera mula kay Remedios Miller at Mr. Ortiz para lumika ng mga peking abo. Inaamin mo ba? Nanginig si Padre Miguel, pinipilipit ang kanyang mga kamay. Inaamin ko. Nagpatuloy ang inspektor. At tumanggap ka ng karagdagang bayad para payuhan ang pamilya na madaliin ng libing para alisin ang anumang bakas. Yumuko siya. Opo, naging hangal ako. Binulag ako ng pera. Pagkarinig nun, nanginig ako. Ang kasakiman ay minsan mas mapanganib pa kaysa sa kutsilyo. Umupo ng tuwid ang aking ama. Malinaw na umalingaw-ngaw ang boses niya. Inaasahan kong hahatulan ng batas ang mga may sala ng naaayon. Hindi dapat magkaroon ng kaluwagan dahil biktima ako o pagtakpan ang kanilang mga krimen dahil naging pamilya ko sila nun. Tumingin ako sa aking ama at bigla akong napaiyak. Ito ang aking ama, isang lalaking namuhay sa buong buhay niya nang may katuwiran at kabutihan at sinuman. Sa kabila ng pagiging nasa bingit ng kamatayan ay hindi nawalan ng danggal. Napatalon si Adrian. Garalgal ang boses niya. Papa, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Nagkamali ako. Wala akong mukhang maiharap sa inyo pero parang awa niya na. Kahit pagaanin niyo lang ang sentensya ni Mama. Lumingon ako para tingnan siya. Wala nang bakas ng pagmamahal na natitira sa mga mata ko. Tanging pagod na kalungkutan. Adrian, nang ikulong nila ako sa bodegang yon para patayin, naisip mo ba ako? Nanigas si Adrian, inilagay ang mga kamay sa ulo at napalugmok pabalik sa kanyang upuan. Tinapos ng inspektor ang pagtatala at tinapos ang paghaharap. Ang kasong ito ay uusad na ngayon sa prosecution phase para sa attempted murder, kidnapping, asset seizure, at conspiracy to cover up a crime. Ang kanyang mga salita ay parang tunog ng kampana na nagkukumpirma sa ganap na pagbagsak ng mga kumampi sa kasamaan. Tumayo ang aking ama, lumingon sa akin at sinabing, Clara, mula ngayon, lahat ay reresolbahin ayon sa batas. Hindi mga kailangang mag-alala pa. Hinawakan ko ang kamay niya. Papa,
Gusto ko lang na maging payapa kayo. Mamuhay tayo ng tahimik. Tayong dalawa lang. Ngumiti ng matamis ang aking ama. Oo anak, nalampasan na natin ang bagyo. Paglabas namin ng silid, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakayuko ang ulo ni Adrian. Humahagulgol ang aking biyenan at si Padre Miguel ay nakaupo na tulala na parang nawalan ng kaluluwa. Iyon ang presyong kailangan nilang bayaran. Sa labas, nagsisimula ng lumiwanag ang langit at isang sinag ng araw ang tumanglaw sa hallway na parang nagbubukas ng bagong landas sa buhay ko. Isang lumang kabanata ang nagsara at isang bagong buhay ang naghihintay sa akin. Mabilis na naresolba ang kaso laban sa mga sumalakay sa aking ama at sa loob lang ng mahigit isang buwan, ibinaba ng korte ang paunang hatol. Ang utak ng krimen, si Mr. Ortiz, ay nakatanggap ng pinakamabigat na parusa. Si Padre Miguel ay napatunayang nagkasala ng pandaraya, pamimeke ng dokumento at obstruction of justice. Ang aking biyenan at si Adrian ay sinentensyahan ng pagkakulong dahil sa pakikipagsabwatan para sa tangkang pagpatay at pagdukot. Nang marinig ko ang hatol sa loob ng korte, wala akong naramdamang saya o kasiyahan. Naramdaman ko lang na ang mabigat na bato na dumadagan sa dibdib ko ay naalis na sa wakas. May mga sugat na hindi kailanman gumagaling, ngunit kahit papaano ay pumanig ang hustisya sa inosente. Ang aking ama na nakaupo sa tabi ko sa buong paglilitis ay nagpanatili ng napakapayapang ekspresyon. Habang naglalakad kami sa hallway ng courthouse, hinawakan niya ang kamay ko ng mainit tulad noong bata pa ako. Clara, wala na akong hinanakit kahit kanino. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko, nasa tabi pa rin kita. At sapat na yon. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya at naramdaman kong gumaan ang puso ko. Ang kabanata ng buhay ko na puno ng kadiliman ay nagsara na at ako ay nasa pintuan ng ibang kinabukasan. Pagkatapos nun, nabawi ng kumpanya ng aking ama ang katatagan nito. Umatras siya mula sa frontline management, iniiwan ang direksyon sa kamay ng board, at tumatanggap na lamang ng advisory role. Gamit ang mga share na inilipat niya sa akin, mayroon akong kapangyarihang magdesisyon. Ngunit malinaw ang sinabi ng aking ama. Hindi mo kailangang gawin ang lahat. Mamuhay ka lang sa paraang gusto mo ng may kagalakan at kapayapaan. Pumayag ako. Matapos ang lahat ng nangyari, natutunan ko na gaano man kahirap ang mundong ito kung pananatilihin mong malinis ang iyong puso, kung marunong kang magmahal sa iba at sa iyong sarili, walang sinuman ang makakapagpatay ng iyong panloob na liwanag. Isang maaraw na hapon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakaraming insidente, nagluto ako ng hapunan para sa aking ama. Napuno ang kusina ng amoy ng ginisang munggo, pritong isda, at mga gulay na bagong pitas mula sa hardin sa likod bahay. Dahan-dahang kumain ang aking ama. Tumitingin sa akin paminsan-minsan na may malambing na ngiti. Maaring hindi ka nila ginusto bilang manugang, ngunit bilang anak ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal na ipinagkait sa iyo. Tumawa ako, ngunit tumulo ang mga luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Nang gabing yon, nakatayo sa beranda, tumingala ako sa mabituing langit at inisip ang lahat ng nangyari. Ang kasal na puno ng sugat, ang laban sa masasama, at ang paglalakbay para hanapin muli ang aking sarili. At ngayon, narito na ako, kung saan ako dapat naroon mula pa sa simula. Isang babae na alam ang sarili niyang halaga, na alam ang kanyang mga limitasyon, at kung ano ang tunay na mahalaga. Bukas, magsisimula ako muli. Marahil ay magbubukas ako ng maliit na tindahan o mag-aaral ng isang bagay na lagi kong gusto, ngunit hindi ko kailanman sinubukang gawin. Hindi ko gusto ng marangyang buhay. Gusto ko lang ng buhay na tunay na payapa. Sa labas, umihip ang hangin sa mga puno,
gumagawa ng bumubulong na tunog na parang isang basbas mula sa kalangitan. Pumikit ako at hindi kinakausap ang sinuman particular, marahil ang sarili ko lang. Bumulong ako. Clara, mula ngayon, maging tunay na masaya ka. Ang kabanata ng isang panahon ay nagsara na, at ang kabanata ng isang bagong buhay ay nagsimula na.